Maagang-maaga pa lang ay nagsimula ng magsanay si Baki. Nagpasya siyang tumakbo pababa ng dalisdis dahil para sa kanya walang kasiyahan sa pagtakbo paakyat. Bumusok siya pababa ng napakabilis at naigagalaw niya ang mga kamay at paa niya ng mas mabilis pa kaysa sa malayang pagbagsak. Ang tanging paraan para hindi mawala ng balanse ay ang tumakbo ng napakabilis. Pero maya-maya, bumalik na naman ang paghikab. Kahit na inasahan na yon ni Baki, nabagot pa rin siya dahil pakiramdam niya ay wala talagang kapanapanabik. Samantala, sa kabilang panig, magsisimula na ang laban ng dalawang mandirigma sa entablado. Si Atlas ay naiinip dahil tinatawag siyang pinakamalakas kahit anong timbang pa ang pag-usapan. 7 taon na ang nakalipas mula nang maging kampeon siya, at napakarami na niyang panalo kaya sa puntong ito, nagsimula man ang laban, wala na rin siyang ganang makipaglaban. Sumugod ang kalaban para umatake, ngunit sawa na si Atlas sa esport na ito. Dahil ang gusto niya ay hindi lamang matawag na pinakamahusay, kundi kilalaning pinakamalakas. Nakialam ang nasa ring at pinatigil ang laban. Napakadaling napunta kay Atlas ang tagumpay. Nang ma-interview siya matapos ang laban, hindi maintindihan ng mga tao kung bakit siya pumunta sa Japan. Simple lang ang dahilan, dahil narito ang isang tao na inaamin ng lahat na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos noon, pumunta siya upang hanapin si Tokugawa. Napanood niya ang labanan nina Baki at Yujiro. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Atlas na gumalaw ang katawan ng tao ng ganoon kaganda. Nang malaman niyang si Tokugawa ang sumusuporta kay Baki, alam na agad ni Tokugawa na nais ni Atlas na talunin si Baki. Siyempre, tumawid si Atlas sa karagatang Pasipiko papunta rito upang patunayan mismo iyon. Binanggit ni Tokugawa na sa laban na ito, walang mga patakarang magbibigay proteksyon. At iyon mismo ang gusto ni Atlas na subukan. Sa bawat laban, kumikita siya ng 400 milyong yen ng hapon. Ngunit sa laban na ito, hindi siya tatanggap ng bayad. Tinanong ni Tokugawa kung ano ang kalagayan ng katawan ni Atlas sa sandaling iyon. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kaya pa niyang lumaban ngayong gabi rin. Pagkarinig niyon, agad pinasya ni Tokugawa na ngayong gabi na ang laban. Medyo nagulat si Atlas dahil napakaikli ng palugit. Sinabi ni Tokugawa na pagdating kay Baki, lagi itong maluwag at laging handang lumaban. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Baki, at agad na naayos ang laban sa mismong gabing iyon. Sabik na sabik si Atlas na makita ang pinakamalakas na lalabas mula sa pinto. At saka nga, lumitaw na si Baki. Hindi inakala ni Atlas na isang batang lalaki pala ang pinakamalakas. Tama nga, siya ang mukhang nakita niya sa video. Ngunit napakaliit ni Baki, halos kalahati lang ng laki ng katawan niya. Tiningnan niya ang mga peklat sa katawan ni Baki at napagtantong isa nga itong veteranong mandirigma. Naramdaman ni Atlas na tila may isang halimaw na nakatayo sa harap niya. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pressure sa harap ni Baki. Tinawag siya sa pangalan saka lamang siya natauhan mula sa pagkabigla. Pagkatapos noon, muling ipinaliwanag ang mga patakaran, basta't walang gagamiting sandata, ayos na. Pumuwesto ang dalawa at naghanda. Napakaraming tao sa mga upuan ang sumisigaw ng pangalan ni Atlas. Dahil dito, lalo siyang tumindi ang kumpiyansa. Naniwala siyang madali niyang matatalo si Baki. Naalala niya ang mga nakaraan niyang laban. Para sa kanya, ang diferensya sa timbang ay isang pader na walang kahit sinong alamat ang kayang lampasan. Opisyal nang nagsimula ang laban. Kumpiyansa si Atlas na kaya niyang tapusin si Baki. Ngunit nang tignan niya si Baki, naramdaman niyang tila sobrang bored lang ito. Si Atlas ang unang umatake gamit ang isang sipa. Sinundan pa niya ito ng isang napakalakas na diretsahang suntok. Ngunit madali lamang naiwasan ni Baki ang lahat. Kaagad pagkatapos noon, nahuli ni Baki si Atlas. Walang paraan para makawala si Atlas, kaya inalog siya ni Baki na parang tambol. Dahil doon, agad nang natakda ang kahihinatnan ng laban. Naawa pa si Baki sa kanyang kalaban at pilit pang pinigilan ang isang hikab. Inamin ni Atlas na mabuting tao nga talaga si Baki. Samantala, dinala ni Mitsunari Tokugawa ang punong ministro sa isang lugar. Doon, si Hitoshi Nonomura ang pinuno ng grupo at magalang niyang sinalubong ang pagdating ng nagsimula na ang lahat at wala ng paraan para umatras. Nagsimulang bumaba ang tatlo patungo sa isang lugar na 366 metro sa ilalim ng lupa. Hindi alam ng punong ministro kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay, nakarating din silang tatlo sa kanilang destinasyon.
Hindi inakala ng punong ministro na may ganitong lugar pala sa ilalim ng Acela Tree. Isa itong napakalawak na lihim na pasilidad. Nais niyang malaman kung ano talaga ito. Ipinaliwanag na likha ito ni Tokugawa. Dito ay nakalikha siya ng isang tao. Pagkatapos noon, dinala ang punong ministro sa mismong lugar na iyon. Isang malaking tao ang nakapaloob sa loob ng isang napakalaking kahon. Sinabi ni Tokugawa na kilala rin ng punong ministro ang taong nasa loob nito, isang taong nagmula sa malayong Kumamoto. Siya ay si Miyamoto Musashi, at ito mismo ang proyekto upang gisingin siyang muli. At si Dr. Honor ang siyang namamahala sa proyektong ito. Nagtagumpay silang makakuha ng malalambot na himaymay at protina mula sa mga buto ni Musashi. Tutol ang punong ministro dahil ipinagbabawal ng pandaigdigang komunidad ang pag-clone ng tao. Ngunit sa sandaling iyon, halos tapos na ang lahat. Noong una, natuklasan ni Dr. Honor ang isang bagay na hindi pa naisip ng sangkatauhan. Binasag niya ang mga fossil ng dinosaur. Naniniwala siya na ang pinakamahalagang bahagi nito ay nasa loob. At ang naging resulta ay higit na lampas sa inaasahan niya. Naroon pa rin sa loob ng mga fossil na iyon ang malalambot na himaymay at mga ugat. Sinimulan niya itong suriin at natuklasan na ang mga amino acid sa loob nito ay halos kahawig ng sa mga ibon. Kaya ang pagkuha ng gene at DNA ay naging usapin na lamang ng panahon. Handa na siyang lumikha ng cloned na dinosaur, at hindi na iyon itinuturing na isang malayong panaginip. Ngunit nang ibunyag ang proyekto, matindi ang naging pagtutol ng publiko. Pagkaraan nito, may isang taong nagdala ng napakaraming pera upang makipagkita kay Dr. Honor at natuloy ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. At syempre, si Tokugawa ang may kagustuhang akuin niya ang proyektong ito. Kinuha ni Tokugawa ang mga labi ni Musashi mula sa kanyang libingan. Siya ang pinakatanyag na eskrimador sa kasaysayan ng Japan at simbolo ng sukdulang lakas. Namangha pa si Dr. Honor nang makarating siya sa pasilidad ni Tokugawa. Ang lawak at antas nito ay higit pa sa imahinasyon ni Honor at naihanda na rin ang mga labi ni Musashi. Ang tor na itinayo sa itaas ay isa lamang panakip. Ang taas nito ay ibinatay sa pangalan ni Musashi at ang bahagyang paikot nitong hugis ay sumasagisag sa estrukturang paikot ng fene. Dahil sa labis na pagkasabik, hindi na humingi pa ng kabayaran si Dr. Honor para sa proyektong ito. Desidido siyang ibalik si Musashi sa kasalukuyang mundo kahit pasalungatin niya ang Diyos. Katatapos lamang ni Baki sa pang-araw-araw niyang ensayo sa bahay, nang bigla niyang maramdaman ang isang napakalakas na pintig. Hindi niya alam kung kanino iyon nagmumula. Isang napakalakas na tibok ng puso ang kanyang naramdaman. Pakiramdam ni Baki, kakaiba yon, iba sa sinumang nakilala niya noon. Inilabas ang gulugod ni Musashi, at mas kahawig nito ang sa isang pusa kaysa sa tao. Nagulat sina Dr. Honor at Hitoshi Nomura sa kakaibang anyo nito. Ito ang mismong kalansay ng isang samurai. Dahil sa matinding pagsasanay na pinagdaanan niya, nagbago ang hugis nito ng ganoon. Hinati ni Dr. Honor ang sample ng buto, at kahit hindi gumamit ng mikroskopyo, nakikita pa rin ang mga ugat gamit ang mata lamang. Labis ang kanyang pananabik. Samantala, patuloy pa ring nagsasanay si Baki, dahil para sa kanya, ang pagkilos lamang ang makapagpapagaling ng lahat. Ngunit muli na namang dumating ang hikab. Patuloy pa ring hinihintay ni Baki ang mahiwagang tunog na iyon. Sigurado siyang iyon ang tatapos sa kanyang pagkabagot. Samantala, sa bulwagan ng Shishikai, nakikipagpalitan si Kasumi ng ilang galaw sa pakikipaglaban kay Shibukawa. Masaya ang dalawa habang nagsasabu pa sila. Inamin ni Shibukawa na unti-unti nang naaabot ng kanyang estudyante ang antas ng pagiging ganap. Kumpiyansa siya na si Kasumi ang maaaring maging tagapagmana niya. Matapos masaksihan ang laban ng mag-amang Hanma, nakaramdam din si Kasumi ng matinding pagkayamot. Ngayon, gusto pa niyang taasan ang tindi ng kanyang pagsasanay. Sinabi ni Shibukawa na ganoon din ang nararamdaman ng lahat. Nagsimula namang magsanay si Doppo sa tubig. Samantala, umakyat naman si Motobe sa bundok upang magsanay. Si Shinogi ay araw-araw na sinusuntok ang punching bag hanggang sa mapunit ito. Si Kureha naman ay pinabayaan muna ang trabaho at ibinuhos ang sarili sa pagsasanay. Si Jack ay mas lalo pang dumadami ang iniinom na gamot. Malamang ay pursigido ring nagsasanay si Rechu sa Amerika. Si Oliva naman ang gumagawa ng pinakamabibigat na trabaho sa kulungan. Tanging si Hanayama lang ang tila walang anumang pagbabago. Tinanong ni Kasumi ang kanyang guro kung ano ang tingin nito. Sinabi ng matanda na kapag matagal kang nagsanay sa sining ng pakikipaglaban, nagkakaroon ka ng mga kakaibang kakayahan.
Isang uri ng pakiramdam na nakakahula ng panganib bago pa ito mangyari. Kaya naniniwala si Shibukawa na iisa ang masamang pakiramdam na nararamdaman nilang lahat. Patuloy pa rin ang proyektong eksperimento para buhayin muli si Musashi. Inihanda na ang isang malusog na itlog na hindi pa napapabunga. Ilalagay rito ang nucleus ng donor. At syempre, si Musashi mismo ang donor. Ipinahayag ni Hitoshi na pagkalipas ng 28 araw, makikita na nila ang embryo ni Miyamoto Musashi. Hindi inasahan ni Tokugawa na magiging ganito kabilis ang lahat. Dahil ito ang pinakamodernong cloning laboratory sa buong mundo, igiit ni Hitoshi na walang imposibleng mangyari rito. Pagkatapos noon, nagsimula na rin ang proseso ng paglalagay. Naipasok na rin ang cloned embryo sa itlog at formal nang nakumpleto ang proseso ng fertilisasyon. Samantala, patuloy pa ring sumasali si Baki sa mga laban sa arena. Hinahanap pa rin niya ang may-ari ng malakas i-presensya yon. Muli na naman siyang nakakuha ng isang madaling panalo. Umaasa si Tokugawa na makapaghihintay pa si Baki ng isang buwan. Tiyak niyang titigil din ang mga hikab ng pagkabagot nito. 11 buwan at 10 araw na si Musashi. Hindi rin tumitigil sa pagsasanay si Kureha, ngunit kapalit nito ay tulad din siya ni Baki na labis na nababagot. Todo ensayo si Dapo sa ilalim ng tubig ngunit bagot pa rin. Pinipilit din ni Jack na lalo pang palakihin ang kanyang katawan, subalit sunod-sunod pa rin ang kanyang paghikab. 32 taong gulang at 6 na buwan na si Musashi. Lahat ng kanyang mga palatandaan ay normal na sa puntong ito at oras na para siya ay ilabas. At sa gayon, nailabas na rin siya. At ito nga ang pinakamalakas na eskrimador sa kasaysayan, si Musashi, sa tunay na laman at dugo. Ayon kay Tokugawa, mukhang ang titulong pinakamalakas ay isinilang talaga para sa taong ito. Labis na nanlumo si Hanayama sa sarili niyang bar. Kahit may mga dumating kahapon para manggulo, naghikab lang siya at madaling inayos ang lahat. Pagkatapos noon ay pinuntahan din niya si Tokugawa. Humingi siya ng pahintulot na makalaban si Yujiro. Ngunit ang paghamon kay Yujiro ay hindi na matatawag na laban. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit iyon ang gusto ni Hanayama. Nahulaan niyang sobra na itong nababagot. Balikan ang nangyari 2 taon na ang nakalipas, sa laban sa loob ng Game Center sa Tokyo. Nagkaroon si Hanayama ng habang buhay na psikolohikal na trauma, kaya wala nang dahilan para hamunin pa niya yon muli. Labis na pinahahalagahan ni Tokugawa si Hanayama, at sa pagkakataong ito ay gusto rin niyang pauwiin si Yujiro sa Japan. Dahil sapat na ang pangalang Hanayama upang makapagpasiklab ng isang kapanapanabik na laban. Sa ngayon, normal pa rin ang lahat ng palatandaan ni Musashi, ngunit 81 oras na ang lumipas mula nang isilang siya at hindi pa rin siya nagigising. Binabantayan ang lahat ng datos niya 24 na oras bawat araw. May isang problema lamang, walang reaksyon ang brainwaves niya. Perpekto ang lahat ayon sa datos, ngunit wala nang saysay yun ngayon. Humingi si Dr. Honor ng tulong sa lahat para sa walang malay na nilalang na ito. Naging mainit ang naging pagtatalo at nainis si Tokugawa dahil akala niya ay perpekto na ang lahat. Pero may isang mahalagang bagay pa ring kulang. Gusto niyang pakinggan ng lahat ang kanyang opinyon. Bagong datos, lumang datos, at naipong datos. Alam niyang may mga larangang hindi naaabot ng mga siyentipiko. Sinabi niya na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay isang espiritista na nakakatawag ng mga kaluluwa. Sa madaling salita, isa siyang medium. Hindi maintindihan ng lahat kung ano ang binabalak gawin ni Tokugawa. Nahulaan niyang nagdududa ang lahat tungkol dito. Inamin niya na ang kanyang kapatid ay 100 beses pang mas kahina-hinala kaysa roon. Patuloy pa ring nanganghula si Sabuko para sa mga tao. Napakaraming taong pumipila upang magpahula, ngunit matapos marinig ang kanyang panalangin, napapahalakhak lang sila ng hindi mapigilan. Ngunit pagkatapos noon, ang mga sinasabi niya ay sapat na kapanipaniwala para paniwalaan ng lahat. Sumunod, may isang tao na gustong makausap ang kaluluwa ng kanyang ama na namatay 2 taon na ang nakalipas. Nanalangin siya at sinabi na ang ama ng lalaking iyon ay hindi pa patay. Pagkatapos noon, tinawag pa niya sa pangalan na Takashi ang lalaki. Pinangaralan niya ito sa paraang tulad ng isang amang nagtuturo sa anak. At dahil doon, naniwala si Takashi na buhay pa rin ang kanyang ama. Labis na nagulat ang mga tao sa paligid dahil tama ang lahat ng sinabi niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ikinuwento rin ng ama ni Takashi na nawalan siya ng malay sa trabaho sa mismong oras na iyon.
Habang wala siyang malay, napanaginipan niyang pinagalitan niya ang kanyang anak at ibinuhos ang lahat ng pagkadismaya niya sa paraan ng pamumuhay nito. Nakakagulat ang pagtutugma ng lahat, kaya ngayon ay naniniwala ang mga tao na walang kaluluwang hindi kayang tawagin ni Sabuko. Tungkol naman kay Hanayama, sa wakas ay nagkita rin sila ni Yujiro sa mismong kalye. Isang karangalan na si Yujiro mismo ang pumunta roon. Labis ang kasabikan ni Tokugawa sa dalawang taong pareho ng gustong lumaban. Gusto niyang maglaban na agad ang dalawa at ibuhos ang lahat sa isa't isa. Samantala, dumating na rin si Sabuko sa kinaroroonan ni Musashi. Sinuri niya ang lahat at inaming marami pa ring kulang. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang kulang ay ang kaluluwa. Sa sisid lang ito, mga 5 minuto lang at bababa na ang taong iyon. May isang siyentipikong lumapit upang kausapin si Honor. Paano nila matatanggap ang ganitong klaseng pangkukulam? Ang lahat ng ginagawa nila roon ay tinatawag na agham. Kaya ang bagay na ito ay isang pag-insulto sa agham higit sa ano paman. Gusto niya na isa sa tatlo, siya, si Honor o si Sabuko, ang kailangang umalis sa lugar na yon. Nagsimula na namang magdasal si Sabuko. Tinawag niya ang kaluluwa ng kamag-anak ng siyentipikong iyon. At direkta pa niyang tinawag ito sa pangalang Kinichi. Patuloy na pinangaralan ni Sabuko si Kinichi. Hindi pa rin siya naniniwala at inisip niyang palabas lang ang lahat ng iyon sa harap niya. Ngunit matapos siyang marinig magsalita ng kaunti, napagtanto ni Kinichi na iyon ang paboritong linya ng kanyang lolo. Habang mas nagsasalita si Sabuko, mas marami siyang naibubunyag na dating pangyayari tungkol kay Kinichi. Dahil may mga bagay na si Kinichi at ang kanyang lolo lamang ang nakaalam, lumitaw rin ang anyo ng kanyang lolo. At sa pagkakataong iyon, wala nang tutol si Kinichi. Sa halip, pinayuhan pa niya si Dr. Honor na subukan nila ito kahit minsan lamang. Hindi pa rin nagsisimula ang laban ni Yujiro at Hanayama. Nagpa siya ang dalawa na maglakad-lakad muna at mag-usap sandali. Mula nang makalaban niya si Baki, sumikat na si Yujiro sa buong mundo. Sa kasalukuyan, kaya na siyang makilala ng kahit sino. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hanayama na wala na nga siyang hikab. Sinabi rin niya kay Yujiro na sa loob ng 1 taon ay sobra siyang nabagot. Mula nang mapanood niya ang laban ng mag-amang Yujiro, naging walang saysay na ang lahat ng kanyang naririnig at nakikita. Para sa kanya, napakumbaba ni Yujiro para tawagin yon na isang pangkaraniwang usapin ng pamilya. Iginiit ni Yujiro na napakalaki ng lakas nilang mag-ama, kaya ang mga taong nakapaligid na nanonood ay naaliw at sila na mismo ang nagpakalat nito. Muli siyang nagtanong, ano ba talaga ang gusto ng isang matigas na lalaki tulad ni Hanayama? Humingi rin ng paumanhin si Hanayama dahil sa kanyang kawalang galang. Mukhang tama nga na hindi sila nagkita para lamang mag-usap. Habang magsisimula na sana ang laban nila, may dumating na humihingi ng autograph kay Yujiro. Isang daliri lang ang ginamit niya at agad na natakot ang taong iyon dahil abala siya ngayon sa pakikipaglaban. Nagpatuloy sina Hanayama at Yujiro sa paglalakad habang nag-uusap. Tuwang-tuwa ang humingi ng autograph dahil nakausap niya si Yujiro. At dumating din ang sandaling natapos ang usapan. Nakarating na rin sila sa tamang lugar. Desidido si Hanayama na hindi na magpapigil pa. Siya rin ang unang umatake kay Yujiro. Isang diretsong suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Tinanggap ni Yujiro ng buo ang suntok ni Hanayama. Ngunit mumiti lamang si Yujiro ng isang nakakatakot na ngiti. Habang pinapanood ito ni Tokugawa, naramdaman niyang nagkaunawaan na ang dalawa. Muling umatake si Hanayama, samantalang si Yujiro ay nakatayo lamang upang umiwas. Sunod-sunod ang mga suntok ngunit wala ni isa ang tumama sa target. Hindi maintindihan ng mga tao kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Patuloy siyang tinutukso ni Yujiro at patuloy namang nagpapakawala ng suntok si Hanayama. Sa pagkakataong ito, hindi na hinayaang maging madali ni Yujiro ang lahat. Sa kabilang panig, sinimulan na rin ni Sabuko ang pagtawag ng kaluluwa. Alam niya na ang tawag kay Musashi noong bata pa ito ay Takezo. Kung namuhay si Takezo ng payapa at hindi kailanman pumatay, ganito sana ang kanyang mukha. Alam niya na talagang pambihira ang mukha ng lalaking iyon. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang manalangin. Iyon pa rin ang nakasanayan niyang dasal. Nanonood lamang ang mga siyentipiko at walang naglakas loob na magsalita. Nagsimula na ring makiisa si Sabuko sa kaluluwa ni Musashi. Ang kanyang tindig at tingin ay kapwa kahawig ng kay Musashi. Kadarating lamang ni Tokugawa. Gusto niyang tutukan lang ng lahat ang nangyayari. Ipinagpatuloy ni Sabuko ang kanyang ginagawa.
Ayaw nang panoorin ni Tokugawa ang bahaging ito dahil marami na niya itong beses na nakita. Sa ngayon, wala pa ring pagbabago sa datos at mga palatandaan. Ngunit mas nakagugulat, hinagkan ni Sabuko ang bangkay ni Musashi. Galit na galit si Kenichi at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Pinatahimik ni Tokugawa ang lahat at ipinagbawal ang pakikialam ng kahit sino. Hanggat hindi natatapos ang lahat, walang sinuman ang dapat humadlang. At bigla na lamang, gumalaw ang brain waves ni Musashi. Nagsimula ring lumitaw ang mga peklat sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagsimulang magkaroon ng marahas na reaksyon ang kanyang katawan. Natapos na rin ang halik ni Sabuko. Pagkagising ni Musashi, sinakal niya kaagad si Sabuko. Pagkatapos noon, ibinato niya ito diretsyo sa mga siyentipiko. Pagkatapos ay nilapitan niya ang mga siyentipiko upang magtanong. Formal nang naging isa ang kaluluwa at katawan ni Musashi. Gusto niyang sagutin siya ng lahat ng tapat at nangakong hindi siya papatay ng kahit sino. Sa gayon, umabot ng 2 oras ang tanungan at sagutan. Nalalaman na ni Musashi ang buong nangyari. Gusto ni Tokugawa na lumaban siya at naghanda na rin ito ng mga damit na babagay kay Musashi. Isinuot na rin niya ang mga iyon at nagtanong kung sino ang una niyang makakaharap. Habang nagsasanay si Baki sa bahay, napansin niyang tumigil na ang kanyang paghihikab. Muli niyang naramdaman na bumibilis ang kakaibang tibok ng pusong iyon. Nagsimula na itong kumilos. Naisip ni Baki na malapit na ang araw na makakaharap niya ang may-ari ng tibok na iyon. Maging death row inmate man o sinaunang tao, kahit sino pa iyon ay hindi na siya magugulat. Labis ang pananabik ni Musashi habang nakasakay sa sasakyan. Ngunit may bahagya rin siyang takot dahil hindi pa siya sanay sa lahat ng ito. Alam na niyang ito ay Japan na 400 taon ang layo sa panahon niya. Kahit alam niyang marami nang nagbago, tila natatabunan siya ng nakapapasong bigat ng pagbabagong iyon. Inakay rin siya ni Tokugawa sa paglalakad sa lansangan. Lahat ng nasa paligid ay ikinagulat niya. Sa kanyang paningin, lubos na naiba ang lahat kumpara sa panahon niya. Tunay ngang napakalaki ng ipinagbago ng lahat. Napakarami niyang gustong itanong ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Malinaw niyang naramdaman ang kakila-kilabot na ebolusyong ito. Tila ba napadpad siya sa isang pambihirang lugar. Nais ni Musashi na dalhin siya sa isang lugar na para talaga sa kanya. Naihanda na rin ni Tokugawa ang lahat ng kailangan. Pagkatapos noon, dinala si Musashi sa arena ni Tokugawa. Pagdating doon, muling nakadama ng kapanatagan si Musashi. Dahil iyon ang lugar na tunay na para sa kanya. At maya-maya, dumating na rin ang una niyang makakalaban. Siya si Sabu Kaicher, na kinikilalang walang kapantay na eskrimador ng makabagong Japan. Binati niya si Tokugawa dahil matagal na silang hindi nagkikita. Ngunit pagtingin pa lamang niya kay Musashi, agad siyang nakaramdam ng matinding reaksyon na para bang kabiyak na ang kanyang katawan sa hiwa. Ibinunyag ni Tokugawa na may palayaw din si Sabu na Sabu the Butcher. Ngunit siyempre, hindi pa rin siya maihahambing kay Musashi. Mahigit 20 tao na ang napatay ni Sabu sa pamamagitan ng tabak. Sa Japan man o sa buong mundo, wala nang iba pang nakahigit sa kanya sa bagay na yon. Nagtaka rin si Sabu kung sino ang lalaking nasa harap niya. Nangako si Tokugawa na ipaliliwanag niya ang lahat pagkatapos ng laban. Biglang humingi ng paumanhin si Sabu dahil hindi niya matutupad ang kanyang pangako. Hindi niya matatanggap ang laban na ito. Kahit matanda na siya, hindi niya kayang itapon ng basta-basta ang sariling buhay. Nagtaka si Tokugawa kung ano ang naramdaman ni Sabu. Sinabi niya na mula pa kanina ay 7 beses na siyang napatay ng lalaking nasa harap niya. Nag-usat sina Sabu at Musashi tungkol dito, ngunit hindi maintindihan ni Tokugawa ang pinag-uusapan nila. Ang unang hiwa ay pababa mula sa tuktok ng ulo hanggang katawan. Ang ikalawa ay isang tuwirang saksak sa lalamunan. Ang ikatlo ay pahilis na hiwa. Ang ikaapat ay pahalang na tagpa sa katawan. Ang ikalima ay tumagos sa katawan. Ang ika-6 ay tumama sa buong katawan. At ang ika-7 at huli ay isang paurong na hiwa. Sinabi ni Musashi na dahil hindi lumaban ang kalaban, napalakas yata ang kanyang pag-atake. Para kay Sabu, kalokohan ang lahat ng ito dahil ibinigay na niya ang buong lakas niya. Kahit sa kanyang isipan lamang, ginawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Doon lang naunawaan ni Tokugawa na iyon ang nangyari sa pagitan nilang dalawa at malinaw na ang naging resulta. Hindi niya maintindihan kung paano nakahiwa si Musashi gayong wala naman itong hawak na espada. Patuloy pa ring nagtataka si Sabu kung sino talaga ang lalaking nasa harap niya.
Para kay Musashi, hindi naman kawalan kung walang tunay na espada. Hiniram niya ang espada ni Sabu. Pagkatapos noon, sinubukan ni Musashi ang talim nito. Ayon sa kanya, nakapagpapaalala iyon ng nakaraan. Pagkatapos ay hiniram din niya ang isa pang espada ni Sabu. Gusto ni Tokugawa na makita ang espadahan ni Musashi. Siyempre, gusto rin yon ni Sabu. Ngunit sinabi ni Musashi na kung silang dalawa lang ang naroon, kanino naman siya magpapakita ng galing. Sa totoo lang, biro lamang iyon. Ayon kay Musashi, maganda lamang tingnan ang dalawang espada ni Sabu, ngunit hindi iyon mga sandatang talagang ginagamit sa pagpatay. Pagbagsak pa lamang ng isang hampas niya, nagkapira-piraso agad ang dalawang espada. Hindi maintindihan ni Sabu kung ano mismo ang ginawa ng lalaking iyon. Iginiit ni Musashi na hindi tunay na espada ang mga iyon. Kung hindi nila kayanin ang isang hampas, paano pa sila gagamitin sa pagpatay? At muling gustong malaman ni Sabu kung sino talaga ang kaharap niya. Dahil sa mahigit 60 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya nakarinig ng espadang nababali dahil lamang sa pagwasiwas. Ipinakilala rin ni Musashi ang kanyang sarili at sinabing ikinagagalak niya ang makilala si Sabu. Sa wakas, naunawaan na ni Sabu ang lahat. Iginiit ni Musashi na kahit anumang sandata pa ang gamitin o kahit walang armas, magagawa pa rin niyang talunin ang malalakas. Nagpasya siyang pabagsakin ang pinakamalakas na tao sa bansang ito. Habang pinakikinggan iyon ni Tokugawa, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Kinabukasan, ikinuwento ni Tokugawa kay Baki ang naging laban ng pinakamalakas na nilalang sa mundo at ng number 1 na manlalaban ng Japan. Labis iyong ikinatuwa ni Baki. Inamin niyang talagang kahanga-hanga si Hanayama. Dahil alam na alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang ama, gusto ni Baki na marinig ng buo ang tungkol sa laban. At nangyari na ang laban ayon mismo sa kwento. Pagkatapos noon, sumagot si Yujiro ng isang diretsong suntok sa mukha ni Hanayama. At pagkatapos noon, tumilapon siya papasok sa isang kalapit na tindahan ng mga libro. Sa kabila niyon, nanatili pa rin siyang ligtas at hindi nagtamo ng malubhang pinsala. Ngumiti pa ng maliwanag si Hanayama. Tinanong ni Baki si Tokugawa kung sino ang taong iyon. Ang taong nasa katabing silid ng kwartong ito. Gusto talagang malaman ni Baki kung sino ang taong nasa kabila. Sinabi ni Tokugawa na marami namang tao ang nagtatrabaho rito, kaya normal lang na may tao sa katabing silid. Mukhang minamaliit siya ni Baki dahil anak siya ni Yujiro. Malinaw niyang nararamdaman kung anong klaseng tao ang nasa kabilang silid. Pagkatapos noon, nagbiro si Baki at sinabing wala naman siyang nararamdaman. Dahil hindi naman ito isang lumang pelikulang pandigma, biglang lumitaw si Musashi sa likuran niya at agad na umatake si Baki. Naramdaman niyang parang naputol ang kanyang binti, ngunit nang tingnan niya ay buo pa rin iyon. Sa mismong sandaling iyon ay nagpakita si Musashi. At sa maikling saglit na nagkatitigan sila, isang napakalawak na piging na tila umaabot hanggang abot tanaw ang nakita sa harap ng isa. Samantalang ang isa naman ay nakakita ng isang dambuhalang ulap na hugis kamao. Pinuri rin ni Musashi ang bilis ng reaksyon ni Baki. Gusto ni Tokugawa na sabihin ni Baki kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa lalaking nasa harap niya. Sinabi ni Baki na parang kabaliwan ang sasabihin niya. Alam rin niyang si Musashi ang kaharap niya, isang samurai mula sa panahon ng digmaan na muling nabuhay sa ika-21 siglo. Hindi inasahan ni Tokugawa na ganoon karami ang alam ni Baki. Sa totoo lang, hindi naman talaga alam ni Baki kung ano ang nangyari. Pero ito na ang realidad at hindi na yon maitatanggi. Sa reaksyon ni Tokugawa, nalaman ni Baki na tama ang kanyang hinala. Iminungkahi ni Musashi na lumabas sila. Gusto niyang maglaban silang dalawa agad. Maghahari silang dalawa ng walang armas. Akala ni Baki ay malinaw namang walang armas nga. Ngunit pagkasabi pa lamang niya noon, biglang humugot si Musashi ng isang di nakikitang espada. At nakita yon mismo ni Baki. Iginiit ni Musashi na walang makapapantay sa kanya. Inamin ni Baki na tunay ng kahanga-hanga iyon. Sinabi ni Musashi na kapag naabot mo ang antas na tulad ng sa kanya, ang mismong katawan mo ang nagiging talim. Tinanong niya si Baki kung ayos lang ba talaga ang makipaglaban ng walang armas. Hindi inasahan ni Baki na may ganitong uri pala ng lakas. Tinanggap din ni Baki ang laban kay Musashi. Para kay Tokugawa, sayang kung dito lang sila maglalaban. Handa na si Baki dahil si Musashi mismo ang nagyayang lumabas. Pagkatapos noon, tinanong din ni Musashi kung ano ang pagkakakilanlan ni Baki. Tinanong naman ni Tokugawa kung ano ang tingin ni Musashi kay Baki. Sinuri siya ni Musashi at sinabing ayos-ayos naman siya.
Ngunit pagkasabi pa lamang noon, biglang si Baki ang unang umatake. Nahuli naman ni Musashi ang kanyang paa. Inakala niyang taga-Ryukyu si Baki dahil kilala raw ang lugar na yon sa mga estilong maraming sipa. Muling umatake si Baki ngunit nabigo na naman. Parang gusto pa siyang turuan ni Musashi dahil isa pa rin itong tunay na laban. Kaya iniisip niya kung kakayanin niya ba yon ni Baki. Sa isang paghagis lang, ibinagsak niya si Baki sa lupa. At agad na nawalan ng malay si Baki. Para kay Musashi, bahagya lamang iyong mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong espada. Makalipas pa ang ilang sandali, nagkamalay rin si Baki at tahimik na naupo upang mag-isip. Napagtanto ni Baki na nakipagsagupaan siya sa isang maalamat na eskrimador sa kasaysayan. Inamin niyang sadyang nakakabaliw ang pangyayaring ito. At lalo pa niyang ninais na makaharap muli si Musashi kahit isang beses pa. Agad siyang lumabas. Tinanong siya ni Tokugawa kung gusto ba niyang panoorin ang pagsasanay ni Musashi. Pagkatapos noon, sinimulan ni Musashi ang pagwasiwas ng mga kawayan. Ang paraan ng paghawak niya ay tig-isang daliri lamang sa bawat piraso. Sa isang bagsak lang, nagkadurog-durog ang kawayan sa napakaraming piraso. At sa pagpapatuloy nito, sunod-sunod na nadurog ang lahat ng kawayan. Nagtaka si Baki kung para saan ang ganitong pagsasanay. Sinabi ni Musashi na hindi pa niya yon iniisip. Para sa isang eskrimador, likas na lamang ang magsanay. Sa madaling sabi ni Baki, ginagawa iyon para manalo. Iniisip ni Baki na mas mabuti pang makipaglaban si Musashi sa kanya kaysa magsanay lang. Ngunit sinabi ni Musashi na patay na sana si Baki dahil halos kalahating oras siyang nawalan ng malay. Kaya niya siyang patayin ng paulit-ulit kung gugustuhin niya. Nahiya na lamang si Baki sa sinabi niyang gusto niyang makipag-rematch. Tinanong siya ni Musashi kung gusto ba niyang humawak at humampas ng kawayan. Gusto niya itong makita. Sa halip, isang sipa ang pinakawalan ni Baki at agad niyang nabiyak ang kawayan. Pinuri siya ni Musashi at sinabing mahusay iyon dahil hindi madaling biyakin sa dalawa ang isang kawayan. Inamin din ni Musashi na mas mabilis na si Baki kaysa kanina. Muling tiniyak ni Tokugawa na si Baki ang kasalukuyang pinakamalakas na binata sa mundo. Ngunit para kay Musashi, hindi iyon sapat para tawagin siyang isang tunay na mandirigma. Pagkatapos noon, muli na namang ninais ni Musashi na lumabas. Gusto pa niyang makita ng mas mabuti ang mundo sa labas. Ngunit para kay Tokugawa, tiyak na magdudulot lang ng gulo si Musashi kapag pinabayaan siyang lumabas ng mag-isa. Sinabi rin ni Baki na hindi maaaring palabasin si Musashi. Kahit kaya raw siyang patayin ni Musashi ng ilang ulit, hindi pa rin ito nakakakawala ng pangwakas na atake. At sa mismong sandaling iyon, nagpakawala si Baki ng isang napakabilis na atake. Napakabilis nito na tila humihigit pa sa liwanag. Noong nakaraan, itinuro mismo ng kanyang ama na si Yujiro ang teknik na yon sa kanya. Kahit sino ay tatamaan ng teknik na yon. Isa yung sukdulang antas ng bilis, isang superior na galaw na halos hindi makita ng mata. Nagpakita si Yujiro noon ng isang atake sa mismong harapan ni Baki. Sinabi ni Yujiro na ang lihim nito ay ang walang pag-aalinlangang pagsugod ng diretsyo. Bilis lamang ang ubod ng teknik na yon. Pinagawa niya kay Baki ang galaw na yon ng paulit-ulit upang ukitin iyon sa kanyang katawan. At ngayon, tinamaan mismo si Musashi ng ataking iyon mula kay Baki. Dahil doon, napaluhod din siya sa lupa. Mukhang nagulat din siya sa lakas ng suntok na yon. Sinabi ni Baki na sa loob lamang ng 10 segundong iyon, kahit hindi niya kayang ulitin iyon ng maraming beses, kaya pa rin niyang patayin si Musashi ng mga 3 beses. Inamin din ni Musashi na napatay nga siya roon. Sa totoo lang, namatay na siya sa mismong sandaling sumugod si Baki. Hindi inasahan ni Baki na mababasa pala ni Musashi ang kanyang lihim na teknik. Inamin ni Musashi na napakalakas ng presensya ni Baki. Napagtanto ni Baki na kaya pala ni Musashi na iwasan ang ataking iyon. Ngunit para kay Musashi, kung iwasan niya yon agad, hindi niya malalaman ang tunay na bisa nito. Gusto niyang sukatin mismo ang epekto ng atake. Tumama ang suntok ni Baki sa panga ni Musashi at hindi direkta sa mukha. Nagsimulang umikot ang paningin ni Musashi. Pumasok sa panganib ang katawan niya at naisip niyang naging pabaya siya dahil nawalan siya ng ganap na kontrol sa sarili. Para kay Baki, hindi ito isang biro. Muling ipinakilala ni Musashi ang kanyang sarili. Siyempre, nagpakilala rin si Baki bilang tugon. Nagpasya si Musashi na hindi na niya pagagaanin pa ang laban para kay Baki. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang estilo niyang dalawang espada, ang Miten Ichiryu.
Hindi rin natakot si Baki at handa siyang sumugod muli sa pag-atake. Para kay Baki, mas bastos pang umatras kaysa magpatuloy sa laban. Ngunit nabasa na ni Musashi ang lahat. Kahit ang mga senyas mula sa utak ng kalaban na hindi nito namamalayan, naiintindihan niya. Dahil doon, nagawa niyang makasabay sa napakabilis na atake ni Baki. Sa sandaling iyon, nabasa na niya ng buo ang galaw ni Baki. At pagkatapos, tinaga ni Musashi ang katawan ni Baki at nagdulot iyon ng matinding sakit. Gayunman, nagpakawala pa rin si Baki ng mabangis na ganting atake. Pinalipad niya pa itaas si Musashi sa lakas ng kanyang suntok. Pinuri pa rin siya ni Musashi at sinabing mahusay iyon. Hindi niya inasahan na makakaganti pa si Baki matapos ang pahilis na tagang iyon. Nalampasan ni Baki ang inaasahan ni Musashi. Ngunit muli ring bumagsak si Baki at nawalan ng malay. Samantala, muling tumakas si Musashi palabas. Naglakad siya sa mga lansangan upang pagmasdan ang kabihasnan ng makabagong sangkatauhan. Napatitig siya sa isang malaking screen ng patalastas. Hindi niya akalaing gumagalaw pala ang napakalaking larawang iyon. Napakapamilyar at kasabay niyon ay napakabago ng lahat para kay Musashi. Inamin niyang tunay ngang nakagigimbal ito. Napakalaki ng agwat ng dalawang panahon. Sa loob ng 400 taon, higit na umunlad ang sangkatauhan. At ang lahat ng ito ay nalikha ng mga kamay ng tao. Nagpatuloy si Musashi sa paglalakad sa lungsod nang biglang lapitan siya ng dalawang pulis. Siyempre, hindi niya alam kung ano ang mga pulis. Tinanong siya ng mga ito kung nasaan ang kanyang sapatos. Sinabi niyang naging pabaya lamang siya. Pagkatapos noon, tinatanong nila ang kanyang pangalan at tirahan. At buong payapang ipinakilala ni Musashi ang kanyang pangalan at ibinigay pa ang kanyang tirahan mula sa 12 taon ng panahon ng Tench. Inakala ng dalawang pulis na nakagamit siya. Kaya agad nilang sinubukang inspeksyonin si Musashi. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng salita at agad niyang pinatulog ang dalawa. Samantala, nakabalik na si Baki at hindi pa rin nawawala ang inis niya sa katatapos lang na laban. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakalaban niya ang isang maalamat na samurai. Sa laban na yon, lubos nang naunawaan ni Baki kung gaano kalakas si Musashi. Labis siyang namangha sa kakayahan nitong hulaan agad ang kilos ng kalaban. Dahil sa panahon ni Musashi, isang maliit na pagkakamali lamang ay maaari nang ikamatay agad ng isang tao. At ngayon, ang pinakamalakas na mandirigma ng panahong iyon ay muling nabuhay sa kasalukuyang panahon. Hindi mapigilan ni Baki na isipin na napakalaking swerte nito para sa kanila. Si Pickle ay isang himala mula sa sinaunang nakaraan. At ngayon, narito naman ang pinakamalakas na mandirigma ng panahon ng digmaan. Naunawaan na ni Baki kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Dahil ito ang sandaling magpapasya kung sino ang magiging pinakamalakas sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Samantala, may dalawa na namang pulis na nagtangkang dakpin si Musashi. Ngunit muli, agad niyang pinatulog ang dalawa. Samantala, matinding pananabik ang nararamdaman ni Baki dahil ang sukdulang diwa ng pakikipaglaban ay tila dumadaloy sa katawan ni Musashi. Desidido si Baki na habulin ang likod ng lalaking iyon, kaya kailangan niyang baguhin at ayusin ang sarili niyang estilo ng pakikipaglaban. Pag-uwi niya sa bahay, nagsimula siyang magsanay upang makabuo ng sarili niyang estilo. Buong pusong nag-isip si Baki at naghanap ng mga bagong teknik. Muli na namang inalala ni Baki ang anyo ni Musashi. Alam na alam niyang sa ngayon, hindi pa niya kayang talunin yon. Samantala, nagtitipon na ng puwersa ang mga pulis upang dakpin si Musashi anuman ang mangyari. Kumalat na rin sa balita ang tungkol sa misteryosong lalaking sunod-sunod na tumatalo sa mga pulis. Kung saan siya magpunta, doon din nagkalat ang mga bagsak na pulis. Iniulat din ng media na ang lalaking iyon ay nagpapakilalang maalamat na eskrimador na si Miyamoto Musashi. Nang mapanood ito ng iba't ibang malalakas na mandirigma, matindi ang naging reaksyon nila. Lahat sila ay nakadama na si Musashi ay isang napakalakas na tao. Lahat sila ay umaasang makakalaban siya balang araw. Sa ngayon, itinuturing na kriminal si Musashi at mahigpit siyang minamanmanan. May dalawa na namang undercover na pulis ang lumapit sa kanya. Siyempre, napansin agad sila ni Musashi. Ngunit bigla siyang tumalon paloob sa mansyon. Napagtanto rin ng dalawang pulis na yon mismo ang mansyon ni Tokugawa. At para sa pulisya, isa yung napakaselang sitwasyon. Dahil dito, agad silang nagpunta roon upang iulat ang nangyari kay Tokugawa. Sa oras na yon, itinuturing si Musashi na pangunahing suspect sa isang agarang operasyon. Isa siyang itinuturing na mapanganib na tao. Nais ipaabot ni Tokugawa kay Utsumi
ang pangkalahatang hepe ng pulisya, napabayaan na lang iyon at huwag nang manghimasok. Iyon ang tuwirang utos ni Tokugawa. Nangako rin si Mishiro na maipapaabot niya ng buo ang utos na iyon. Dumating na rin si Doppo. Siyempre, wala siyang ibang pakay kundi alamin ang tungkol sa lalaking na itinuturing na yung pinakamalakas. Alam niyang iba ang taong iyon sa lahat ng uri ng martial arts na alam niya. Dahil ang ginagamit nito ay mismong espada. Siyempre, labis ang pananabik ni Doppo at gusto niyang makita ang lalaking iyon. Kasasabi pa lamang niya, biglang nagpakita si Musashi. Halatang gutom na siya. Humingi rin siya ng paumanhin kay Doppo sa kanyang kabastusan. Pagkatapos, tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Doppo. Sinabi ni Musashi na kung ang lalaking ito ang kalaban, ayos lang kahit magduelo muna sila bago kumain. Hindi inasahan ni Tokugawa na sa harap mismo ni Doppo, ang Diyos ng pakikipaglaban, ay ituturing lamang iyon ni Musashi na parang isang maliit na pampagana bago kumain. Ngunit natuwa rin si Doppo. Handa rin siyang makalaban si Musashi kahit minsan, anumang anyo pa ng laban yon. Tila ba nakatakda na talaga ang lahat? Ngunit biglang sinabi ni Musashi na may pumipigil sa kanya. Mula nang pumasok siya sa silid na yon, 3 beses na niyang sinubukang kumilos. Ngunit sa tuwing bubunot siya ng espada, tila may pumipigil sa kanya. Sinabi ni Tokugawa na baka mas mabuting pagkatapos na lamang ng pagkain sila maglaban. Ngunit para kay Musashi, hindi na yon kailangan. At dahil dito, dinala silang dalawa sa dojo na ginagamit ng mga utusan para sa kanilang pagsasanay. Nais din ni Tokugawa na maipakilala ng maayos si Doppo kay Musashi, na ihanda na rin niya ang mga gamit upang mas madali niyang maipaliwanag ang lahat. Alam rin ni Doppo kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos noon, sinimula ni Doppo na ipakita ang kanyang mga teknik. Sunod-sunod niyang ipinamalas ang pagbasag ng laryo, pagsipa sa mga post ng kahoy, at pagbiyak sa mga bote ng salamin. Ngunit para kay Musashi, pagsasayaw lamang ang mga iyon at hindi tunay na pakikipaglaban. Tumimo ang mga salitang iyon na tila isang hamon kay Doppo, kaya kapwa naghanda ang dalawa na lumaban. Susugod sana si Doppo gamit ang ulo, ngunit agad iyong nabasa ni Musashi at pinaglaruan lamang siya. Humingi rin si Musashi ng paumanhin sa mapanuksong mga salitang binitiwan niya kay Doppo. Dahil ang mga teknik ni Doppo ay matatalim at kayang tapusin agad ang kalaban sa isang iglap. Napangiwi si Doppo nang mabasa ang bigla niyang headbutt. Ngunit may kabayaran ang basta paghawak sa matulis niyang ulo. Ang sino mang humawak doon ay kailangang magbayad ng kapalit. Nagkaunawaan na ang dalawa sa intensyon ng isa't isa. Muli na namang humugot si Musashi ng dalawa niyang di nakikitang espada. Nakikita rin iyon ni Doppo. Pinilit niyang umiwas dahil alam niyang nasa loob siya ngayon ng abot ng isang espadang hindi naman talaga nakikita. Sumugod si Musashi at dumiretso sa pagsaksak kay Doppo. Naiwasan ni Doppo ang unang saksak, ngunit hindi na niya naiwasan ang isa pang espada. Kaya tinamaan siya ng buo ng hiwa. Masayang sinabi ni Musashi na ang ginagawa lamang ni Doppo ay isang sayaw. Pagkatapos noon, agad siyang nagpakawala ng isang diretsyo sa mukha ng kalaban. Pinilit ni Doppo na huwag mapabagsak sa sahig. At sa kanya sinimulang maging seryoso sa kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban. Si Musashi naman ay nanatiling nakatutok sa kanyang kalaban. Tinanong niya si Doppo kung napansin ba nitong tinaga na siya. Siyempre, ramdam na ramdam iyon ni Doppo. Ngunit para kay Doppo, isa lamang iyong kunwaring hiwa. Para sa kanya, ang pinakamalaking pagkakamali ni Musashi ay ang pagharap dito ng walang tunay na espada. Para kay Musashi, kung ganoon ay kailangan niyang gumamit ng totoong espada upang mapagbigyan si Doppo. Agad namang inilabas ni Tokugawa ang isang pambansang kayamanang espada. Isa itong minanang banal na espada ng kanilang angkan. Sinuri ito ni Musashi, ngunit sinabi niyang hindi ito isang mahusay na espada. Pagkatapos noon, magalang niyang hiniling kay Doppo na maghintay sandali. Muling tiniyak ni Tokugawa kay Doppo na ang lalaking iyon ay ang tunay na Miyamoto Musashi at hindi lamang isang nagpapanggap. Ngunit para kay Doppo, hindi mahalaga iyon. Dahil naniniwala siyang tunay nga si Musashi, kaya hinayaan niya itong humawak ng tunay na espada. Labis namang nag-alala si Tokugawa dahil totoong espada na yon at hindi na baston lamang. Ngunit hindi natakot si Doppo dahil para sa kanya, ang buong katawan ng isang karateka ay isang sandata. Nang marinig iyon ni Musashi, napatawa siya. Sunod-sunod ang mga salitang tila pang-insulto niya kay Doppo. At pagsapit ng katahimikan, agad nagsimula ang laban nilang dalawa.
Tinamaan si Dopo ng buo ni Musashi. Ngunit maswerte pa rin siya dahil hindi siya talaga tinaga ni Musashi. Ayon kay Musashi, hinaplos at idiin lamang niya ang espada. At iyon din ang ginawa niya kay Dopo. Kumuha si Musashi ng isang piraso ng kahoy at tinaga niya yon. Sinabi niyang ito ang tunay na hiwa. Ngunit biglang tumulo ang dugo sa mukha ni Musashi. Napagtanto niya na kailangan niyang pagnilayan ang sarili niyang pagkukulang. Dahil minamaliit pala niya si Dopo. Ngayon ay naunawaan niyang ang mga kamay at paa ni Dopo ay mga matatalim na talim rin. Natahimik na lamang si Dopo at wala nang masabi. Dahil alam niyang natalo siya. Pagkatapos noon, nalaman na rin ni Dopo ang buong kwento tungkol kay Musashi. Sa laban nilang iyon, natalo siya sa lahat ng aspeto. Isang ganap na pagkatalo, ngunit isang pagkatalong nakapagpapaluwag pa ng dibdib. Natalo si Dopo sa walang kapantay at sukdulang matalim na espada ng Japan. Ang pagkatalong iyon ay walang iniwang sugat sa kalooban, ngunit para kay Dopo, iyon ay tunay na nakakainis. Para sa kanya, mas masakit pa yon kaysa sa mataga. Nagpasalamat muli si Dopo kay Tokugawa dahil kahit nabasa na niya ang lahat ng mga aklat ng pakikidigma at kahit kabisado pa niya ang mga iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala pa pala talaga siyang lubos na nauunawaan. Tinanong ni Tokugawa kung ano ang balak ni Dopo. At nagpasya si Dopo na mamuhay muna ng tahimik sa loob ng ilang panahon. Samantala, si Retsu, matapos magwagi laban sa kampiyong boxing na si Bolt, ay tumanggap din ng championship belt mula kay Kaiser. Sa puntong ito, tanggapin man siya o hindi, wala nang pakialam si Retsu. Dito na magtatapos ang karera ni Retsu bilang boksingero. Wala na ring usapin tungkol sa pagtatanggol ng kampyonato. Nagpasya siyang bumalik sa Japan upang makaharap ang isang kalabang karapat-dapat sa kanyang Chinese Kung Fu. Pagkatapos noon, nalaman ni Retsu ang pagkatalo ni Dopo. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Dopo ay matatalo ng ganoon kalubha. Sinabi ni Katsumi na tinanggap ni Dopo ang pagkatalo ng buong puso at walang sama ng loob. Sa sarili naman ni Katsumi, gusto rin niyang makalaban si Musashi. Tinanong ni Retsu kung anong sandata ang ginamit ng kalaban. Namangha si Katsumi na bilang isang karateka at gumagamit ng Chinese Kung Fu, nag-aalinlangan si Retsu sa kalaban. Napanood na rin ni Retsu ang video kung paano madaling tinalo ni Musashi ang mga pulis. Kaya pinayuhan ni Retsu si Katsumi na kung makakalaban man niya si Musashi, huwag siyang mag-atubiling gumamit ng armas. Nagsimulang gumamit si Musashi ng lighter. Para sa kanya, kahanga-hanga ang bagay na yon. Pagkatapos noon, hinahalo niya ang uling ng dayami at taba ng kabayo. Ginamit niya ang halong iyon upang ipahid sa sugat sa kanyang mukha. At muling dumating si Tokugawa. Pagkatapos noon, dinala si Musashi sa underground arena upang makaharap si Retsu. Ipinaliwanag ni Tokugawa na sa arena na ito ay pinapayagan ang paggamit ng armas. Napagtanto ni Musashi na si Retsu mismo ang humiling yon. At sinabi ni Retsu na ginawa niya yon alang-alang kay Musashi. Alam niyang kahit walang hawak na espada, isa pa ring napakalakas na kalaban si Musashi. Ngunit dahil si Musashi ay isang walang kapantay na eskrimador, walang saysay para sa isang mandirigmang tulad ni Retsu na nanalo lamang sa pakikipaglaban ng walang armas. Nagulat si Musashi na iniisip pala ni Retsu na kaya siyang talunin sa pakikipaglaban ng walang sandata. Siyempre, nag-aalinlangan din si Retsu tungkol doon, ngunit naroon mismo ang pinakasentro ng laban. Magkakaroon lamang ng tunay na kahulugan ang pagtalo kay Musashi kung may espada ito. Nagpakawala si Musashi ng nakakikilabot na pagnanais pumatay at agad namang umatake si Retsu. Dahil prosthetic ang binti ni Retsu, nagawa itong baliin ni Musashi. Ngunit kapalit nito, tumanggap si Musashi ng isang buong sipa sa mukha. At tuluyan siyang bumagsak sa sahig ng arena. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit si Retsu ang unang umatake. Ipinaliwanag ni Retsu na nakita niya ang mabangis na killing intent ni Musashi, kaya napilitan siyang kumilos agad. Nagpasalamat din siya sa kanyang artipisyal na binti dahil ito ang tumulong sa kanya. Umalis si Retsu at nangakong magre-rematch sila makalipas ang 3 araw. Inamin ni Musashi na kaiga-igaya si Retsu. Pagkatapos noon, dumating naman si Motobe kay Tokugawa. Hindi na niya kailangan ng paliwanag dahil alam na niyang totoo ang lahat. Alam na rin ni Motobe na maglalaban sina Retsu at Musashi. Para sa kanya, isa itong laban na talagang dapat abangan dahil alam na alam niya kung anong klaseng mandirigma si Retsu at kung gaano rin kabagsik na kalaban si Musashi. Nahulaan ni Tokugawa na gusto rin niyang lumaban. Ngunit sinabi ni Motobe na gusto nga niya pero hindi para makipaglaban kundi para mangalaga at magprotekta.
Hindi maintindihan ni Tokugawa kung sino ang gusto niyang protektahan. Alam ni Motobe na pinupuri si Musashi bilang isang dakilang eskrimador, ngunit hindi ibig sabihin noon na espada lamang ang kaya niyang gamitin. Ang mga samurai noon ay hindi mahihinang uri ng tao. Kayang gumamit ni Musashi ng iba't ibang uri ng armas, at higit pa roon, bihasa rin siya sa napakaraming anyo ng pakikipaglaban. Sinabi ni Motobe na ganoon din ang kanyang sarili. Wala nang ibang higit na angkop kaysa sa kanya pagdating sa paggamit ng maraming uri ng armas at teknik. Kaya para sa kanya, wala nang ibang makapoprotekta sa kanilang mga kasama laban kay Musashi kundi siya lamang. Samantala, bumalik si Retsu sa pagsasanay at sinimulan niyang pagsamahin ang paggamit ng iba't ibang armas. Inamin ni Kaku na lalo pang tumatalas ang husay ni Retsu sa paggamit ng armas. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Retsu ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Nagawa niyang malinang ang Shaori at gawing tila isang makapal na pader ang kanyang katawan na kayang salagin ang karaniwang mga atake. Kasabay nito, naging tila isang balahibo ang kanyang katawan. Ang bawat bahagi ng katawan ni Retsu ay naging lubhang magaang at maliksi. Ang lahat sa kanya ay naging magaan at manipis na waribang kasingdaan ng papel. Sa huli, kapag naging magaan na parang balahibo, hindi na iral ang pader na iyon. Iyon ang pinakaganap na anyo ng Shaori, at kahit espada pa ang gamitin ng kalaban, hindi na siya nito masasaktan. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Kaku ang pagtuturo ng Chinese swordsmanship sa kanyang alagad. Habang nagtuturo siya, malinaw at detalyado niyang ipinaliwanag ang pinakadiwa ng sinaunang Chinese martial arts. At dumating na rin ang oras na magsanay si Retsu kasama si Kaku. Gusto ni Kaku na makibagay si Retsu sa galaw ng kanyang espada. Sa ganoong paraan, hindi rin siya matataga ni Musashi. Samantala, sinimulan na rin ni Musashi ang kanyang pagsasanay. Muli siyang nagsanay sa pamamagitan ng paghiwa sa mga dahong nalalaglag dahil sa hangin. Sa dalawang mabilis na hiwa lamang, nahati sa 4 na piraso ang dahon. Napakaganda ng takbo ng pagsasanay ni Retsu. Nagtagumpay siyang hindi mataga ni Kaku. Pinuri siya ni Kaku dahil sa ika-4 na pagkakataon pa lamang, nagawa na niyang maabot ang estado ng pagiging magaan na parang balahibo. Handa na ang lahat para sa mapagpasyang laban. Muli ring kinilala ni Kaku si Retsu. Biglang dumating si Motobe, at sinabi niyang sa mga mabababaw na larong gaya niyon ay gusto pa nilang humarap kay Musashi. Para sa kanya, katawa-tawa iyon. Samantala, madali ring nagawa ni Musashi na hiwain ng tuluyan ang isang balahibo. Hindi inasahan ni Tokugawa na mabubunot ni Musashi ng ganoon kadali ang isang espada na napakahaba at napakabigat at napakabilis pa na hindi na yon masundan ng ordinaryong mata. Sinabi ni Musashi na ang pagbunot ng espada ay ginagawa gamit ang balakang at ang paghiwa ay dapat isang tuwiran at malinis na galaw mula rin sa balakang. Sa kabilang panig, hindi sang-ayon si Kaku sa opinyon ni Motobe. Ayon kay Motobe, walang katakataka roon dahil si Kaku ay isang Tsino at wala itong tunay na nauunawaan tungkol sa panahon ng Sengoku. Dahil noong panahong iyon, kapag dalawang tao ang nagharap, isa sa kanila ang kailangang mamatay. Kaya lubos itong naiba sa modernong martial arts. Kahit magaspang man o hindi perpekto, kinakailangang lumaban ayon sa tradisyonal na paraan. Naunawaan iyon ni Retsu at hiniling niyang turuan siya ni Motobe. Ngunit nais ni Motobe na umurong na lamang si Retsu. Kung sa pakikipaglaban niya ng walang armas ay hindi siya mananalo, lalo na kung espada ang hawak ni Musashi. Hindi matanggap ni Retsu ang ganoong pamamaliit. Sinabi ni Motobe na kayang hiwain ni Musashi ang anuman, kaya kung hindi niya malalampasan si Motobe, huwag na niyang asahang makakausad pa siya. Ang naintindihan lamang ni Retsu ay kailangan niyang talunin si Motobe para makapagpatuloy. Agad na nagsagupaan ang dalawa. Kinandado ni Motobe ang braso ni Retsu gamit ang leg, ngunit nakawala rin siya. Pagkatapos noon, napagtanto ni Retsu na halos wasak na ang kanyang siko. Hindi maitataas ni Motobe ang kanyang kamay, ngunit para sa kanya, mas mabuti na yon kaysa mataga. Patuloy pa ring sumugod si Retsu. Tinamaan si Motobe, ngunit agad din siyang gumanti. Gayunman, nagawa ni Retsu na man-neutralize agad ang lahat ng teknik ng kanyang kalaban. Habang pinapanood ito ni Katsumi, inamin niyang ang antas ng dalawa ay nasa ibang level na. Tumayo si Motobe at tila may balak pa siyang gawin, ngunit bago pa siya makakilos, agad siyang pinatulog ni Kaku. Ayaw ni Kaku na masira ang katawan ng kanyang alagad bago ang gabi ng laban. Gusto niyang magpahinga na lamang si Retsu.
At pagsapit ng bagong araw, muling nabalot ng ingay at sigla ang underground arena sa ilalim ng Tokyo Dome. Ngayong araw ay ibang-iba sa mga naunang laban. Ang lahat ng naroon ay dumating upang saksihan ang isang laban na maalala habang buhay. Inihanda na ni Retsu ang kanyang sarili bago pumasok sa arena. Dumating din si Baki upang suportahan siya. Alam rin ni Baki na ang laban ngayong araw ay akmang-akma sa estilo ni Retsu. Inamin niyang napakapatas nito dahil samurai ang kalaban, kaya tunay lamang na patas na gumamit din ng armas. Naiinggit pa nga si Baki rito. At dumating na rin ang oras ng laban. Handa na kapwa sina Retsu at Musashi. Pareho silang handa para sa isang labang buhay o kamatayan. Nagbuni ang mga tao nang makita nilang pumasok sa arena ang tunay na Musashi. Lahat ay umaming napakabangis ng kanyang dating. Dumating na rin si Retsu. Muli silang nagharap. Sa gitna ng arena, nakahanda ang napakaraming uri ng armas. Siyempre, dahil espesyal ang tuntunin ng laban, pinapayagan ang paggamit ng lahat ng sandatang naroon. Iisa lamang ang ipinagbabawal sa laban na ito, ang paggamit ng baril at bala. Bumalik sa kani-kanilang pwesto ang dalawa, at nang tumunog ang hudyat, opisyal nang nagsimula ang labang buhay o kamatayan. Tumahimik ang buong arena at nakatutok ang lahat. Dahil ang laban na ito ay hindi simpleng usapin lamang ng panalo o talo. Gusto ni Musashi na matapos agad at malinis ang laban na ito. Hinubad ni Retsu ang kanyang pangitaas at makikitang puno iyon ng mga patalim. Agad siyang kumuha ng isa at ibinato iyon diretsyo kay Musashi. Madali naman iyong naiwasan ni Musashi. Kahit mabilis ang mga patalim, nababasa pa rin niya ang galaw ni Retsu. At sunod-sunod pang nagbato ng mga patalim si Retsu. Ngunit isa-isa lamang na naiwasan at nabasa ni Musashi ang lahat. Kasunod noon ay isang mas matinding bugso ng mas marami pang patalim at muli niya itong naharap ng maayos. Pagdating sa huling patalim, hinati pa niya yon sa dalawa gamit ang espada. Sa simula pa lamang ng laban, nahilo na sa tindi ang lahat ng nanonood. Ang tanging nasabi ng lahat ay hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Dahil ang maalamat at walang kapantay na eskrimador na si Musashi ay nasa harap nila mismo. Naubos na rin ang mga patalim ni Retsu, kaya agad niyang hinubad ang kanyang pangitaas. Pagkatapos noon, ginamit naman niya ang damit bilang panibagong sandata. Hinampas niya ito sa lupa upang tumalsik ang mga nasa ilalim nito patungo kay Musashi. Sunod-sunod na alon ng buhangin at maliliit na bato ang tumama sa direksyon ni Musashi. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo at tinanggap ang lahat. Kahit may tumama pa sa kanyang mata, wala pa rin siyang ipinakitang kahit kaunting pagbukas. Sinabi ni Musashi na masyadong pambata ang ginagawa ni Retsu. Pagkatapos maghagis ng mga patalim, lumipat naman ito sa buhangin at graba. Para kay Musashi, tila hindi naglalakas loob si Retsu na lumapit at lumaban ng harapan. Nagpatuloy siya sa pang-uuyam. Sa pagkakataong ito, ibinato ni Retsu ng diretsyo ang kanyang damit kay Musashi. Hindi malaman ni Musashi kung anong panibagong pakana ang gagawin ni Retsu. Inakala niyang wala ng ibang taktika ang kalaban. Ngunit sa mismong sandaling hinati niya sa dalawa ang damit, tinamaan siya ng buo ng totoong pag-atake ni Retsu. Labis ang pananabik ni Retsu dahil sa wakas ay tinamaan niya ang kanyang kalaban. At tuluyang bumagsak si Musashi. Ngunit agad din siyang tumayo. Dumadaloy na ang dugo sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy ni Retsu ang pag-atake gamit ang 9 na seksyong latigo. Mula pa kanina, maingat niyang pinananatili ang ligtas na distansya sa kanyang kalaban. Samantala, patuloy namang sinusuri ni Musashi ang teknik ni Retsu. At bigla na lamang siyang ngumiti. Pagkatapos noon, bigla niyang binitiwan ang kanyang espada. Muling sumugod si Retsu, ngunit hindi na ito naging madali. Madali lang na naiwasan ni Musashi ang atake. Pagkatapos noon, nasalo pa niya ng sabay ang dalawang dulo ng sandata ni Retsu. At matagumpay niya itong naagaw at napunta sa sarili niyang mga kamay. Sinimulang suriin ni Musashi ang sandata sa pamamagitan ng pag-ugoy nito. Sinabi niyang maaari na itong iwinasiwas, ngunit hindi sapat iyon upang pumatay. Mahina rin umano ang kalidad ng bakal. Hindi siya makapaniwala na balak siyang talunin ni Retsu gamit ang laruan na yon. Hindi maunawaan ni Retsu kung bakit hindi siya makasugod para umatake. Kahit napakaraming pagkakataon, hindi niya magawang pakilusin ang sarili niyang katawan. Tinawag siya ni Musashi at sinabi nitong ipapakita niya kung paano talaga ginagamit ang 9 na seksyong latigo. Naglabas si Musashi ng mabigat at mabagsik na killing intent.
Napansin ni Baki na gagawin na naman niya ang katulad ng dati. At sa isang malakas na pag-ugoy lamang, agad naputol ang siyam na seksyong latigo. Walang ibang nasabi ang lahat ng nanonood kundi hindi sila makapaniwala. Labis ang pagkadismaya ni Kaku dahil ang sandatang matagal niyang pinagsikapan noong kabataan ay naputol lamang ng ganoon kadali. Inihagis ni Musashi ang espada kay Retsu. Gusto niyang bunutin at iwasiwas ito ni Retsu. Dahil kung nais nitong lumaban sa isang samurai, nararapat lang na gumamit din ito ng espada. Hindi nag-atubili si Retsu at agad siyang umatake kay Musashi gamit ang espada. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang mga hiwa sa katawan ni Musashi. Paulit-ulit at walang tigil ang pag-atake niya sa katawan ng kalaban. At muli na namang bumagsak si Musashi sa arena. Para kay Retsu, duwag nga si Musashi, tulad ng mga sabi-sabi tungkol dito. Samantalang itinuturing ni Retsu ang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Ipinangako niya na hindi niya hahayaan si Musashi na makalapit habang wala itong armas. Ang lahat ng nanonood ay gusto nang tapusin ni Retsu si Musashi roon din. Ngunit sinabi ni Musashi na ang mismong sandaling bumagsak siya ang nag-iisang pagkakataon ni Retsu upang manalo. Hindi na yon mauulit pang muli. Iginiit ni Musashi na talo na si Retsu. Napatawa ang lahat dahil parang nabisto na ang pakana ni Musashi. Noong nasa kasaysayan pa siya, nasabi na rin niya ang linyang iyon sa isa niyang kalaban. At sa laban na yon, si Musashi rin ang nagwagi. Ngayon lang napagtanto ni Musashi na naipasa pala hanggang sa kasalukuyan ang linyang iyon. Sinabi rin ni Retsu na tanyag talaga ang katagang iyon. Biglang inihagis ni Musashi ang espada papunta sa tambak ng mga armas sa gitna ng arena. Pagkatapos noon, sumugod siya kay Retsu. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makipaglaban ng walang armas kay Retsu. Mabilis ding nakapag-react si Retsu. Ginamit pa niya ang kanyang buhok upang hampasin ang mata ni Musashi. Desidido si Retsu na huwag hayaang makalapit si Musashi sa kanya. Ngunit biglang nahawakan na naman ni Musashi ang prosthetic na binti ni Retsu. Sinabi pa niyang kahanga-hanga ang naunang tama ni Retsu sa kanyang panga. Hindi makapaniwala si Retsu na kahit halos 100 kilo ang bigat niya, naiaangat siya ng kalaban gamit lamang ang isang kamay. Pinuri ni Musashi ang paraan ng paggamit ni Retsu sa kanyang buhok bilang sandata, lalo na sa abot na kayang tamaan nito. Sinubukan pang umatake muli ni Retsu, ngunit hindi na niya yon naituloy. Ginamit ni Musashi ang buong katawan ni Retsu na parang isang sandatang iwawasiwas. Malakas na bumagsak si Retsu sa arena at napakasakit niyon. Ngunit nakakagulat, nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo matapos ang atakeng iyon. Marahil iyon na ang huling yabang ng Chinese martial arts, dahil sa isang hampas pa lamang ni Musashi, ay tila nakatakda na ang magiging resulta. Talo na si Retsu. Habang papalapit si Musashi, natigilan lamang si Retsu sa kinatatayuan niya. Ngunit muli siyang pinatamaan at parabang nagising ang kanyang diwa. Agad siyang nag-react at naghanda muling ipagpatuloy ang laban. Muli siyang kusang sumugod, ngunit bawat suntok niya ay nababasa ni Musashi. Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan ni Retsu, ngunit lahat ng iyon ay nababasa at nasasagkaan ni Musashi. At sa huli, nailinsad pa ang siko ni Retsu. Tahimik na nagdasal si Kaku na sana ay makabalik ng buhay ang kanyang alagad. Samantala, biglang pumulot si Musashi ng isang mahabang talim. Ngunit para kay Musashi, laruan pa rin ang lahat ng iyon. Isang wasiwas lamang at nabasag agad ang talim. Sinubukan pa niya ang isa pang sandata at sinabi ring pangkusina lamang ang halaga nito. Biglang pumuwesto si Retsu sa paninindigang panglaban ni Baki. Napansin agad iyon ng lahat. Ang mismong fighting stance ni Baki. Hindi rin inasahan ni Baki na natutuhan pala ni Retsu ang ganoong tindig mula sa kanya. Hindi malaman ni Baki kung ano ang balak gawin ni Retsu. Lumapit si Musashi sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na magamit ni Retsu ang isa niyang braso at isang binti. Nagpakawala si Musashi ng napakabigat at nakakatakot na killing intent. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Retsu. Handa siyang tanggapin ang atake kahit pahatiin siya ni Musashi sa dalawa. Tumayo lamang si Retsu at hinintay ang hiwa ni Musashi. Ngunit labis siyang nagalit nang hindi muling bunutin ni Musashi ang espada nito para tumaga. Para kay Retsu, iniinsulto lamang siya ni Musashi. Inamin ni Musashi na si Retsu ay isang tunay na mandirigma. Kasunod noon, umikot si Retsu at pinakawalan ang isang sipadiretsyo sa mukha ni Musashi. Lahat ay humanga at inaming tunay ngang henyo si Retsu dahil muli niyang naibagsak si Musashi sa arena.
Sa isip niya, tahimik niyang pinasalamatan si Baki para sa fighting stance na yon. Napagtanto ng lahat ng nanonood na hindi na makabangon si Musashi. Lahat ay gusto nang makita na tapusin ni Retsu ang kanyang kalaban. At handa na rin si Retsu. Pinakawalan niya na sana ang pangwakas na atake, ngunit ayaw pa ring hayaang matapos ni Musashi ang laban ng ganoon. Sa simula pa lang pala, nagpapanggap lamang siya. Nasakal na ni Musashi si Retsu gamit ang balot na tela. Pagkatapos noon, pati ang mga kamay at paa ni Retsu ay nabikis din. Ipinaliwanag ni Musashi na ito ang isa sa kanyang mga sining ng pagtali. Para sa mga nanonood, parang maruming paraan iyon ng pakikipaglaban. Lantaran daw na dinaya ni Musashi ang kanyang kalaban. Ngunit ayon kay Musashi, isa lamang itong lehitimong kontra na sinamantala ang pagbubukas ni Retsu. Para kay Kaku, doon na nagwakas ang lahat. Hindi man siya naibagsak ng tuluyan o napatumba sa isang hiwa, at kahit nakakagalaw pa siya, napigilan na ang lahat ng kanyang galaw. Para sa isang taong nabubuhay para sa martial arts, isang wakas na tulad nito ay hindi kailanman dapat mangyari. Mas masahol pa ito kaysa sa karaniwang pagkatalo. Hiniling ni Retsu kay Musashi na tagain na siya. Ngunit ayaw ni Musashi na maging ganoon kayabang si Retsu. Dahil sa puntong ito, wala na ring karapatan si Retsu na pumili pa kung kailan siya tatagain. Pumatak na rin ang luha ni Retsu. Inamin din ni Musashi na marami rin siyang tinamong tama ngayong araw. Pinuntahan niya ang kanyang espada, at pagkatapos noon ay lumapit siya kay Retsu upang tumaga. Ang mahabang talim na nasa tabi ay nabiyak sa dalawa. Dahil sa natitirang paggalang, nagpasya si Musashi na tunay ng tagain si Retsu. Ang lahat ng nanonood ay napatitig na lamang habang nasasaksihan ang kanyang lubos na pagiging seryoso. At sa isang hiwa, naputol ang lahat ng balot na nakagapos kay Retsu. Agad siyang gumanti, ngunit tila huli na ang lahat. Nagpakawala si Musashi ng isang direktang hiwa kay Retsu. Sa mismong sandaling iyon, biglang ginamit ni Retsu ang Shaori. Nais sana niyang gumanti, ngunit muli na namang napatid ang kanyang prosthetic na binti. Agad umatras si Retsu. Hindi inasahan ni Kaku na mababasag pala ang Shaori. Tinamaan si Retsu ng buong hiwang pamputol ni Musashi. Sa kabutihang palad, nagamit niya ang Shaori, kaya naging mababaw ang hiwa at naligtas ang kanyang buhay. Ngunit gusto pa ring ipagpatuloy ni Retsu ang laban. Humiling pa siya ng isa pang hiwa. At muli siyang pumwesto na parabang inilalantad ng buo ang kanyang hangarin. Napansin ni Musashi na hindi na yon matatawag na depensibong tindig. At muling sumugod si Retsu sa pag-atake. Muling nagpakawala ng hiwa si Musashi, ngunit sa pagkakataong ito, nasalubong iyon ng suntok ni Retsu. Nagulat ang lahat sa nangyari. Maging si Musashi ay namangha dahil naabot na pala ni Retsu ang ganoong antas. Labis ang pananabik ni Retsu dahil nasalag niya ang hiwa ng kalaban. Inamin ni Musashi na tunay ngang nahawakan na ni Retsu ang pinakadiwa noon. Sa isang panahong walang tunay na talim, ang mismong kamao ang nagiging espada. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang takbo ng laban. Muling kinuha ni Musashi ang agos ng labanan. At tumanggap si Retsu ng isang napakalalim na hiwa. Pagkatapos noon, bumagsak siya. Sa wakas, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng talagang mataga. Bumagsak si Retsu sa arena. At sa mismong sandaling iyon, napagtanto niyang nahati na ang kanyang katawan. Alam niyang imposible na ang gumanti. Maging ang simpleng pagtayo muli ay isa ng napakalayong bagay. Lumabas na rin sa katawan ni Retsu ang kanyang mga laman loob. Tunay nang natapos ang labang buhay o kamatayan. Si Musashi ang opisyal na nagwagi. At muling nilamon ng kakaibang katahimikan ang buong arena. Lahat ay nakaramdam ng matinding hiya. Kahit nasaksihan nila ang isang laban na buhay o kamatayan, nakadama pa rin ng hiya ang lahat sa kanilang sarili. Karaniwan, ang nananalo ang siyang pinupuri at pinapalakpakan. Ngunit kay Musashi, walang ganoong nangyari. Nakatayo lamang siya roon, nanatiling walang kapantay sa buong mundo. Pagkatapos noon, maayos na binalutan ang katawan ni Retsu. Lahat ay nanghinayang para sa kanya. Tinanong ni Tokugawa ang lahat kung siya ba ang nagkamali. Ngunit para kay Kaku, ang laban na yon ay siyang hiling mismo ni Retsu, kaya walang pagkakamali roon. Lahat ay nagluksa para kay Retsu. Lahat ay nalungkot sa kanyang pagkawala. Pagkatapos ng laban, umupo sina Tokugawa at Musashi upang mag-usap. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Tokugawa na naging madali na ang laban para kay Musashi. Ngunit sumagot si Musashi na kung titingnan ang kanyang sugatang mukha, hindi iyon matatawag na madali.
May nais ding itanong si Tokugawa. At iyon ay kung ano ang tingin ni Musashi kay Retsu bilang isang mandirigma. Nag-isip si Musashi sandali at sinabi niyang para iyong pagharap sa Sekigahara. Sa digmaan noon, mag-isa niyang pinatay ang napakaraming kalaban. Habang dumarami ang mga kaaway na dumarating, lalo lamang siyang lumalaban at hindi siya natakot kaninuman. Para kay Musashi, ang laban sa Sekigahara ay tunay na napakasaya. Naisip ni Tokugawa na ang ibig sabihin nito ay talagang naging mahirap na kalaban si Retsu. At inamin ni Musashi na talagang humanga siya rito, dahil nasalo ni Retsu ang kanyang hiwa gamit lamang ang suntok nito. Pinuri niya ang pagsasanay nito, pati na ang paraan ng pagtalo ng isip nito, at maging ang katatagan ng loob nito. Kasabay niyon, inamin din niyang kinatakutan niya si Retsu. Nagpasalamat si Tokugawa kay Musashi sa mga salitang iyon, dahil kahit paano ay naaliw ang kaluluwa ni Retsu. Pagkatapos noon, tinanong ni Tokugawa si Musashi kung paano niya ihahambing si Sasaki, ang henyong eskrimador, kay Retsu. Sino sa kanilang dalawa ang mas malakas niyang nakalaban? Ikinatuwa ni Tokugawa na talagang inihahambing ni Musashi ang dalawa. Hindi niya alam kung ano ang magiging sagot sa paghahambing ng isang maestro ng kamao at isang maestro ng espada. Ngunit biglang sumagot si Musashi, ang isla ng Funajima. Nahulaan niyang si Sasaki na tinutukoy ni Tokugawa ay ang nakalaban niya noon sa Funajima. Sinikap alalahanin iyon ni Musashi. Sa reaksyon niya, naghinala si Tokugawa na baka hindi na si Sasaki ang pinakamalakas na kalaban ni Musashi. Sinabi ni Musashi na pangkaraniwan lamang ang taong iyon. Lubhang nabigla si Tokugawa sa narinig. Ayon kay Musashi, walang pambihira kay Sasaki. Pagkatapos noon, muli siyang tinanong ni Tokugawa kung ano naman ang masasabi niya tungkol kay Retsu. Sinabi ni Musashi na kung ihahambing ang lakas sa isang malawakang digmaan, paanong matatawag na pangkaraniwan yon? Ang tatlong taong nakalaban niya ay walang ni isang maituturing na ordinaryo. Kung nasa panahon sila ng digmaan, lahat silang tatlo ay sapat upang mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan. Hindi inasahan ni Tokugawa na hanggang doon lamang ang sasabihin ni Musashi. Samantala, patuloy pa ring inaabangan ni Musashi ang susunod niyang laban. Pagkatapos noon, biglang pinuntahan ni Baki si Motobe upang matuto ng sinaunang pakikipaglaban, ngunit tinanggihan siya nito. Bigong-bigong si Motobe dahil hindi niya naprotektahan si Retsu. Kaya naniniwala siyang wala ring magagawa si Baki. Gusto niyang protektahan ang lahat mula sa kamay na parang demonyo ni Musashi. Ngunit sinabi ni Baki na hindi niya kailangan na protektahan siya ni Motobe. Nagkaroon muli ng pagtatalo ang dalawa at hindi sila nagkaintindihan. Para kay Baki, hindi niya kailangan ng proteksyon mula kaninuman. Pagkatapos noon, muling binanggit ni Motobe ang katatapos lang na laban. Ang pagkamatay ni Retsu ay isang malungkot na pangyayari para sa lahat, ngunit bilang isang mandirigma. Nakaramdam si Motobe ng kakaibang tuwa dahil nasaksihan niya ang dulo ng landas na kanyang sinusundan. Bahagya siyang nanghinayang dahil hindi pa nakita ng lahat ang buong lakas ni Musashi. Nahulaan ni Motobe na gusto lamang ni Musashi na maranasan ang mas marami pang bagay hanggat maaari. Kahit napakalakas ni Retsu, hindi pa rin siya ang uri ng tao na makapagpapalya kay Musashi hanggang sa matalo ito. Kaya para kay Motobe, tungkulin niyang protektahan ang lahat. Ngunit hindi iyon matanggap ni Baki. Dahil dito, napilitan silang maglaban upang magkaunawaan. Si Baki ang unang sumugod. Ngunit sa isang iglap, naglaho si Motobe sa harapan niya. Maya-maya, nasa likuran na pala siya ni Baki habang tinututukan ito ng kutsilyo. Hindi inasahan ni Baki na naghanda na pala si Motobe ng smoke bomb mula pa kanina. Ipinaliwanag ni Motobe na mula pa nang makausap siya ni Baki noong umaga, nahulaan na niyang mauwi sa ganito ang lahat. Pagkatapos noon, ipinakilala niya kay Baki ang smoke bomb ng mga ninja. Ayon sa kanya, ito ang tunay na taktika, ito ang tunay na pakikipaglaban. At maging ang paraan ni Musashi ng pakikipaglaban ay may kasamang mga ganitong bagay. Napagtanto ni Baki na kung ganoon, patay na sana siya. Muling ipinaliwanag ni Motobe ang lahat kay Baki upang mas maintindihan niya. Gusto niyang masanay si Baki sa mga hindi inaasahang bagay na tulad nito. Iginiit ni Motobe na siya lamang ang tunay na bihasa sa ganitong paraan ng pakikipaglaban, kaya ang laban na ito ay responsibilidad niya. Samantala, biglang inaresto si Musashi ng pulisya. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Utsumi na may utos na hulihin si Musashi dahil sa hinalang pagpatay. At napakarami umanong saksi. Sa himpilan ng pulisya, maraming tumestigo na nakita nilang gumamit si Musashi ng espada upang pumatay ng maraming tao.
Hiniling ni Utsumi kay Tokugawa na ipaubaya na lamang sa kanya ang usaping ito. Nangako siyang hindi niya ito hahawakan ng may masamang layunin. Ngunit madaling tinanggal ni Musashi ang posa sa kanyang kamay. At sinabi niyang babalik siya agad. Sa labas, napakaraming pulis ang nakapaligid na. Bahagyang nagtaka si Musashi kung bakit ganoon karaming tao ang dumating. At sa sandaling iyon, iniutos ni Utsumi sa lahat na umurong muna. Ngunit biglang ayaw pumayag ni Musashi sa ganoon dahil sa tingin niya, sa ganitong klaseng puwersa, walang sinuman ang kayang pumigil sa kanya. Gusto niyang mag-focus ang lahat, ngunit nang muli siyang tumingin, nakita niya lamang ang isang grupo ng mga mandirigmang walang silbi. Pagkatapos noon, isinama si Musashi kasama ni Hep Utsumi. Si Takezo Miwa ang hepe ng himpilan at isa rin siyang bihasang eskrimador. Narinig na rin niya ang tungkol kay Musashi at syempre, gustong-gusto rin niya itong makaharap ng personal. Makalipas ang ilang sandali, dinala rin si Musashi roon. Nagkaroon ng pagkakataon sina Miwa at Musashi na magsubukan. Maghaharap sila sa isang sparring match gamit ang espada. Ramdam ni Miwa na tila isang halimaw ang nakatayo sa harap niya. Lumapit si Musashi kay Miwa. Wala siyang sinabi at agad niyang iwinasiwas ang kahoy na espada. Tinamaan ng buo si Miwa ng atake. At sa sandaling iyon, opisyal na siyang natalo. Napanganga na lamang ang lahat ng nanonood. Tinanong ni Musashi kung maaari na ba siyang umalis dahil may napagkasunduan na sila noon ni Utsumi. Biglang dumating si Shibukawa. Inamin ni Musashi na matagal na simula nang makakita siya ng taong tulad nito. May nakita siyang isang matatag na sentrong guhit na tuwid na dumadaloy sa buong katawan nito. Ipinakilala rin si Shibukawa kay Musashi. Tuwang-tuwa rin si Shibukawa na makaharap si Musashi. Pareho raw silang haligi ng Japan sa kani-kanilang larangan. Hindi alam ni Utsumi kung sino sa dalawa ang mas malakas sa sandaling iyon. Ayaw ni Shibukawa na ihambing ang sarili kay Musashi dahil para sa kanya, karangalan na ang makaharap ito. Nais ni Shibukawa na makipagkamay kay Musashi. Tinanggap naman iyon ni Musashi. Ngunit sa mas nakakagulat na pangyayari, napansin niyang hindi niya maibitiw ang kanyang kamay. Para kay Musashi, tila isa yung uri ng mahika. Kahit pilitin niyang kumawala, hindi niya magawa. Iginiit ni Shibukawa na nasa loob na ng kanyang kontrol si Musashi. Naramdaman ni Musashi ang napakabigat na presyon at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Binanggit ni Shibukawa ang laban ni Retsu. Ipinaalala niyang kaibigan niya si Retsu. At kasunod niyon, agad niyang sinuntok ng diretsyo ang mukha ni Musashi. Para kay Shibukawa, deserve iyon ni Musashi. At muli na namang tumayo si Musashi. Sinabi ni Shibukawa na hindi siya hihingi ng tawad at hindi rin niya ito itinuturing na paghihiganti dahil tiyak na ayaw rin iyon ni Retsu. Ginawa niya iyon dahil lamang sa sarili niyang damdamin dahil kinamumuhian niya si Musashi kaya niya ito sinaktan. Tinanggap iyon ni Musashi at inaming kahanga-hanga ang teknik ni Shibukawa. Magkapantay silang dalawa sa pakikipagkamay, ngunit nakontrol siya mula sa isang direksyon lamang. Ang presyong naramdaman niya noon ay tila para siyang dinaganan ng isang napakalaking bato. Ipinaliwanag ni Shibukawa na kapag nawala ng espada ang isang mandirigma sa gitna ng labanan, gagamit ito ng teknik sa pakikipagbuno ng walang armas. Ipinagpatuloy pa niya ang kwento tungkol sa pinagmulan ng teknik na iyon. Tinatawag iyon ng mga tao na Aiki. At saka ipinakilala rin ni Shibukawa ang kanyang sarili ng maayos. Paglingon niya kay Utsumi, sinabi niyang mukhang doon na talaga magsisimula ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, si Musashi ang unang kumilos. At agad ding naramdaman ni Shibukawa na tila nataga siya. Inamin niyang talagang espesyalidad ni Musashi ang biglaang pag-atake. Tunay nga itong isang maalamat na manlalamang, isang maalamat na samurai na dinala sa hinaharap. Nagpakawala si Musashi ng killing intent na tila isang bulkan na sumasabog sa harap ni Shibukawa. Muli niyang inilabas ang kanyang mahabang espada at maikling espada. Pagkatapos noon, agad siyang sumugod upang umatake kay Shibukawa. Napagtanto rin ni Shibukawa na nataga na pala siya. At dahil sa tindi ng sakit, bumagsak siyang walang malay sa sahig. Nagkamalay lamang siya nang tawagin siya ng iba. At gaya ng inaasahan niya, si Musashi na ay isang tunay na eskrimador. Wala ni katiting na butas sa alinman sa kilos nito. Lumapit si Shibukawa upang makipagkamay at inaming lubos siyang natalo. Muli silang nagkamayan. Puno ng mga hiwa ang katawan ni Shibukawa. Samantala, pinuntahan naman ni Motobe si Yujiro. At nag-inuman ang dalawa habang nag-uusap.
Siyempre, labis ang pananabik ni Yujiro dahil alam na niya ang lahat ng kaguluhang dulot ni Musashi sa labas. Natural na gusto rin niya itong makaharap. Ngunit pinayuhan siya ni Motobe na huwag gawin yon. Dahil hindi si Musashi ang uri ng kalaban na kayang basta-bastang tapusin ni Yujiro. Sinabi ni Yujiro na hindi naman ganoon kainit ang tag-init ngayong taon para mabaliw ang isang tao. Pagkatapos noon, tinanong niya si Motobe kung sino nga ba ang kayang tumalo kay Musashi. At iyon pa rin ang dati nitong sagot. Muli niyang ipinangako na poprotektahan niya ang lahat. At ang sagot na iyon ang lalo pang nagpagalit kay Yujiro. Pasugod na sana si Yujiro upang atakihin si Motobe, ngunit gumamit ito ng smoke bomb at agad na nakatakas. Doon nagsimulang malunod si Yujiro sa samut-saring isipin, dahil simula nang ipanganak siya, wala pang sinumang naghangad na protektahan siya. Ang konsepto ng maprotektahan ay ganap na banyaga kay Yujiro, at iyon mismo ang lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Masasabing napakalaking swerte na lamang na nakatakas si Motobe mula kay Yujiro. Ni siya mismo ay hindi makapaniwalang napanatili niya ang kanyang katinuan sa harap ng galit ng halimaw na iyon. Gayunman, nagpasya pa rin si Motobe na poprotektahan niya ang lahat. Kinabukasan, pinuntahan ni Yujiro si Tokugawa. Nag-inuman noon ng tsaa sina Tokugawa at Musashi. Tinanong ni Musashi si Tokugawa kung sino ang muling dinala nito roon. Nasa labas na pala ng silid si Yujiro. At sa wakas, nagkita na ang dalawang halimaw. Pagkaraan noon, umupo rin silang dalawa at nag-inuman ng magkasama. Sabay nilang inubos ang laman ng kanilang baso. Sa paningin ni Musashi, ang nasa harap niya ngayon ay tila isang bundok ng salapi. Pagkatapos noon, tinanong niya si Yujiro kung ano ang nakikita nito sa kanya. Para kay Yujiro, isa yung napakawalang kwentang tanong. Gayunpaman, masaya pa rin siya na ang maalamat na eskrimador na si Musashi ay nasa mismong harap niya. Para sa kanya, tila naging totoo ang kanyang pangarap. Sa sandaling iyon, si Musashi lamang ang nakikita ni Baki at wala nang iba. Nagpatuloy ang pag-inom at pag-uusap ng dalawa. Ikinuwento rin ni Musashi ang kanyang maningning na nakaraan. Malinaw na gusto niya ang lahat, ang katanyagan, ang papuri, at ang paghanga ng buong mundo. Gusto niyang maging isang taong hindi maitatago at hindi matatakasan ng sinuman. Gusto niyang umangat sa mundong ito. Ngunit pagkasabi pa lamang niya noon, agad niyang tinaga si Yujiro. Nanatiling kalmado si Yujiro at ipinagpatuloy lamang ang pag-inom ng alak na waring walang naramdamang sakit. Inamin ni Musashi na napakatibay at napakalakas ng katawan ni Yujiro. Para bang bakal na baluti ang nataga niya. Ito ang unang pagkakataon na hindi niya magawang hatiin ang isang tao. Ngunit si Yujiro naman ay nagsabing nawalan siya ng gana. Ayon sa kanya, hindi pa nga nahuhugot ang espada ay sinasabi na agad na hindi ito makakahiwa, makakatagos, o makakabiyak. Pagkatapos noon, gumamit si Yujiro ng isang daliri lamang upang putulin ang isang bote ng sake. Tumalsik ang isang piraso at tumama sa mukha ni Musashi. Sinabi ni Yujiro kay Tokugawa na dalhan agad si Musashi ng espada. Inamin ni Musashi na napakabuti naman talaga ni Yujiro. At pagkatapos noon, agad silang lumabas sa bakuran upang maglaban. Matagal nang hindi muling nakahawak si Musashi ng isang peres ng espada. Kaya agad niya ring hinugot ang mga ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumugod si Yujiro at sinunggaban ang espada. Iginiit ni Yujiro na huwag masyadong magmayabang si Musashi. At agad niyang pinakawalan ang isang diretsong suntok sa mukha nito. Kasabay noon, sumunod pa siyang sumugod habang mahigpit pa ring hawak ang espada. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-agawan sa espada. Inamin ni Musashi na tunay ngang mabagsik si Yujiro. Hindi na niya maalala kung gaano karaming beses na siyang natamaan, ngunit tila nakalakad na siya sa hangganan ng kamatayan. Ito ang itinuro sa kanya ng mga mandirigma ng panahong ito. Dahil kahit namumuhay sila sa panahong walang espada, naabot pa rin nila ang ganoong antas. Ngunit kahit ganoon, hindi iyon ang tunay na espada ni Musashi. Nagpatuloy pa rin ang paglalaban ng kanilang lakas. Ang isa ay hawak ang talim at ang isa naman ay ang hawakan. Sa tindi ng puwersa, maging si Yujiro ay nahila ng mismong galaw ng espada. At sa wakas, tumigil na rin sila sa simpleng pag-agaw dito. Kapwa na sila naghanda na ibuhos ang buong lakas nila nang wala nang itinatagong kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Tokugawa ang kanyang tuwa habang pinapanood ang laban. Muling si Musashi ang unang sumugod. Sinalag ni Yujiro ang atake at iniwasan ang hiwang pamputol. Tinamaan pa rin ng bahagya ang kanyang katawan.
Kay Yujiro, matagal na mula nang huli siyang umiwas sa pag-atake ng isang kalaban. Kapwa sila nagpakawala ng napakabigat na killing intent na tila dalawang hari ng kagubatan na nagharap ng harapan. Ngunit sa tindi ng banggaan ng dalawa, hindi malaman ni Tokugawa kung paano niya sila ihahambing. Kung pag-uusapan lamang ang lakas, walang kahit sino sa mundong ito ang kayang pumantay sa kanila. Walang kahit anong hayop ang posibleng makatalo sa alinman sa dalawa. Muling tumutok si Musashi sa kanyang kalaban, at pagkatapos ay tinangkang tapusin ito mula sa napakalapit na distansya. Masasabing napakabilis ng galaw na halos hindi na masundan ng mata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ni Yujiro ang kamay ni Musashi. Kasunod noon, pinakawalan niya ang isang sipa sa maselang bahagi ng katawan ni Musashi na naging dahilan upang mabitawan nito ang puwersa ng kanyang espada. Kahit halos mawalan ng ulirat, hindi pa rin binitiwan ni Musashi ang kanyang espada. Ngunit ang sakit na nagpagaan sa kanyang kapit ay isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Inakala ni Tokugawa na malinaw na ang magiging resulta. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang panibagong ideya na sumibol sa isip ni Musashi. Muli niyang tinanong ang pangalan ng kanyang kalaban. Nagpasya siyang gamitin kay Yujiro ang isang lihim na teknik na hindi pa niya ganap na nakukumpleto noon sa Higo. Noong nakaraan, walang tigil na nagsanay si Musashi araw-araw. Umabot pa siya sa puntong kahit sa pagsusulat ay hindi na niya kailangan ng gabay. At ganoon din sa espada. Masasabing naabot na niya ang antas ng walang espadang-espada. Sa kabilang banda, ipinakilala rin ni Yujiro ang kanyang sarili. At ayon sa mga tao, siya ang tinatawag na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Inamin ni Musashi na tunay ngang napakalakas ni Yujiro. Sinabi niyang tiniis nito ng harapan ang kanyang mga atake upang maipukol lamang ang sipa sa maselang bahagi ng katawan niya. Inamin din ni Yujiro na talagang malakas si Musashi higit pa sa mga balitang narinig niya. Sinabi ni Musashi na ang kanyang pangalan ay nabubuhay na sa alamat sa loob ng 400 taon. At labis niya yung ikinatutuwa. Naunawaan na rin niya na si Yujiro ang kasalukuyang nasa tuktok. Kinumpirma rin iyon ni Tokugawa. Ang lalaking nasa harap nila ang siyang sukdulang anyo ng lakas sa mundong ito. Biglang ibinalik ni Musashi ang kanyang espada sa saya. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang dalawang espada kay Tokugawa. At saka siya muling humarap sa laban. Para kay Musashi, parang kusang lumalapit sa kanya ang pagkakataong umangat pa. Kahit nananatili ang sakit, kaya pa rin niyang lumaban. At sa gayon, nagpatuloy muli ang sagupaan nilang dalawa. Kahit wala siyang hawak na espada, ang kanyang dalawang kamay ay para pa ring dalawang matatalim na talim. Para kay Musashi, maayos ang takbo ng lahat at halos hinog na ang tamang sandali. Napansin din ni Yujiro na naabot na ng kanyang kalaban ang antas ng pakikipaglaban ng walang espada. Muling sumugod si Musashi, ngunit biglang humarang si Motobe. Labis na ikinagalit iyon ni Yujiro. At agad niyang pinaramdam kay Motobe ang lakas ng kanyang kamao dahil sa kapal nitong mukhang mangahas na protektahan siya, si Hanma Yujiro. Ngunit pinigilan din ni Musashi si Yujiro. Iyon din ang gusto ni Tokugawa. Nakiusap siya kay Yujiro na kumalma dahil si Motobe ang taong nakialam. Hindi pa natutukoy ng laban na ito kung sino talaga ang mananalo. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay rin si Motobe. Naalala rin niyang sa mismong sandaling iyon ay nataga siya ni Musashi. Para kay Tokugawa, napakapanganib ng ginawa niya. Samantala, naglaho na sa lugar ang dalawa. Ayon kay Motobe, kung hindi siya nakialam noon, matataga na sana si Yujiro. Para sa kanya, napakababaw ng pagkaunawa ng lahat sa tunay na budo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila si Motobe. Ngunit kahit matapos marinig iyon, hindi pa rin lubos na naunawaan ni Tokugawa. Pagkatapos noon, gumamit si Motobe ng kutsilyo at pinatay ang isang palaka sa isang iglap at nangako siya na sa susunod na laban, siya mismo ang papatay kay Musashi. Samantala, naglakad naman sina Yujiro at Musashi sa lansangan. Lahat ng tao ay napapatingin sa kanilang dalawa. Hindi inasahan ni Musashi na ganoon na lamang kasikat si Yujiro. Sinabi rin ni Yujiro na ganoon din naman si Musashi. At sa sandaling iyon, naunawaan na ni Tokugawa ang tunay na layunin ni Motobe, dahil siya ay isang taong nag-aaral ng sinaunang budo at iginigiit niyang kaya niyang pabagsakin si Musashi. Handa rin siyang lumaban sa ilalim ng mga espesyal na tuntunin at gumamit ng anumang sandata. Hiniling ni Motobe kay Tokugawa na ihanda ang lahat. Naniniwala siyang tiyak na magagawa niya ito. Nagpatuloy sina Musashi at Yujiro sa pag-inom ng whiskey habang nag-uusap.
Habang nagkukwentuhan, ipinaliwanag ni Yujiro kay Musashi kung anong klaseng tao si Motobe. Inamin ni Musashi na sa lahat ng kanyang mga naging kalaban, isa si Motobe sa may pinakamaraming pakana. Noong nakaraan, nakapaghanda na rin ito ng ilang sandata sa katawan niya. Sa madaling sabi, si Motobe ay isang tunay na eksperto sa paggamit ng armas. Kaya niyang gumamit ng sandata saan man at kailanman. Inamin din ni Yujiro na si Motobe ay isang kalabang dapat bantayan. Lubos niyang ipinagkatiwala kay Musashi ang laban na ito. Samantala, pinuntahan ni Gaia ang kanyang guro. Matagal na silang hindi nagkita. Magkasama silang bumalik sa dojo at sandaling nag-usap. Pagkaraan noon, iminungkahi ni Motobe na magsubok silang maglaban. Agad namang tinanggap ni Gaia ang hamon ng kanyang guro. Talagang parang guro, gayon din ang alagad, dahil gumamit din si Gaia ng maruruming taktika na siya ring itinuro ni Motobe. Matapos ang ilang salita, muling sumugod si Gaia. Balak niyang muling dayain ang kanyang guro. Ngunit sa pagkakataong ito, nabasa ni Motobe ang galaw niya at agad siyang ibinagsak sa sahig. Agad namang umamin ng pagkatalo si Gaia. Pagkatapos noon, iginapos pa siya ni Motobe gamit ang sinturon. Dahil dito, muntik pang malaglag ang pantalon ni Motobe. Gayunpaman, masaya pa rin ang guro at alagad sa isa't isa. Samantala, pinuntahan naman ni Jack ang bahay ni Tokugawa. Sa araw na yon, umabot na si Jack sa taas na 2.43 metro at bigat na 201 kilo. Siyempre, dumating siya roon upang makaharap si Musashi. Ngunit sinabi ni Tokugawa na may isang tao munang gustong humarap kay Musashi bago siya. At doon nalaman ni Jack na si Motobe pala ang tinutukoy. Ayaw rin ni Motobe na si Jack ang makalaban ni Musashi. Kaya iminungkahi ni Tokugawa na si Jack na lamang ang lumaban kay Motobe. Tunay ngang isang mahirap unawaing tao si Motobe. Walang sinuman ang ganap na nakaalam kung ano talaga ang nasa isip niya. Napagtanto ni Tokugawa na naging labis siyang kampante. Tinanong niya si Jack kung marunong ba itong gumamit ng armas. Inamin ni Jack na hindi, ngunit mayroon na rin siyang kaunting karanasan. Gusto ni Tokugawa na ipatikim ni Jack kay Motobe ang kapalit. At nang gabing iyon, pinuntahan niya ni Jack si Motobe. Nagkita ang dalawa sa mismong kalsada. Inamin ni Motobe na mas malaki na nga si Jack kaysa dati. Nagbasyan lamang sila ng maikli at agad nagsimula ang laban. Muling gumamit ng maruming taktika si Motobe sa pamamagitan ng paghagis ng sigarilyo sa mukha ni Jack. Pagkatapos noon, agad siyang sumugod at sinipa ng diretsyo si Jack sa mukha. Labis ang pananabik ni Jack dahil para sa kanya, ganyan nga dapat ang isang tunay na laban. Naglabas muli si Motobe ng sandata upang umatake kay Jack. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang dalawang binti ni Jack na nagdulot dito ng matinding sakit. Hindi inasahan ni Motobe na kahit nakaluhod, napakalaki pa rin ni Jack. At nang tatayo na sana si Jack, agad siyang pinalo ni Motobe sa ulo gamit ang tungkod. At muli siyang bumulagta ng padapa sa lupa. Ngunit sa totoo lang, nagpapanggap lamang si Jack. Sa isang iglap, gumulong siya at agad na tumayo. Nagpasya si Jack na hayaan si Motobe na gumamit ng armas. At sa pagkakataong ito, matagumpay niyang naalis ang kanyang pang-itaas. Naipaalala ni Tokugawa na ibang-iba si Motobe kapag nasa totoong laban. Inamin ni Jack na para itong isang mandirigmang sanay na sanay sa digmaan. Hiniling ni Jack na huwag siyang maliitin bilang isang atleta. Para kay Motobe, ang mga atleta ay isang banta sa mga tunay na mandirigma. Pagkasabi pa lamang niya noon, agad nagpakawala si Jack ng isang sipadiretsyo kay Motobe. Tumila po ng malayo si Motobe. Ngunit nang tumingin si Jack, nakita niyang may nakabaon ng punyal sa kanyang paa. Agad niya yung hinugot. Samantala, patuloy namang lumalapit si Motobe. Ang mga taong nasa kalsada ay inakalang pelikula lamang ang ginagawa ng dalawa. At muli nilang ipinagpatuloy ang laban. Muling nagpakawala si Jack ng isang malakas na pababang sipa. Gumamit na naman si Motobe ng sandata upang ipangtanggol ang sarili. Pinuri niya ang nakakatakot na tigas ng mga buto ni Jack dahil kung hindi, malamang na naputol na ang paa nito. Muling sumugod si Jack at ibinaon ang kanyang mga pangil sa balikat ni Motobe. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, tila walang epekto iyon kay Motobe. Naisip pa niya na kung si Jack noong dati iyon, malamang pati buto ay nakagat na nito. Para kay Motobe, malakas ang kagat na iyon, ngunit hindi iyon maituturing na tunay na martial arts. Biglang hinila ni Motobe ang kanyang balikat paatras, at dahil doon, nabali ang lahat ng ngipin ni Jack.
Nakapaghanda na pala si Motobe ng damit na gawa sa aramid fiber upang kontrahin ang mga kagat ni Jack. Ito ang uri ng materyales na ginagamit sa paraglider cord at matitibay na gulong. Sa isang iglap, naalis niya ang pinakamalakas na sandata ni Jack. Para kay Motobe, dito na dapat nagtatapos ang lahat dahil nawalan na si Jack ng lahat ng maaari niyang gamitin upang magpatuloy sa laban. Makatuwirang ihinto na ang laban na ito. Ngunit lalong naggitngit sa galit si Jack sa mga salitang iyon at muli siyang sumugod upang umatake. Para kay Motobe, si Jack ngayon ay parang leon na nawalan ng pangil o oso na nawalan ng mga kuko. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Jack na maitulak si Motobe sa isang sulok at paulit-ulit itong suntukin. Nagulantang ang mga taong nasa kalsada dahil para sa kanila, napakadelikado ng nangyayari. Muli na namang naglabas si Motobe ng smoke bomb, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatakas kay Jack. Hindi niya inasahan na hindi titigil si Jack. At mas nakakagulat pa, lalo pang bumilis si Jack. Sinipa ni Motobe ng diretsyo ang mukha ni Jack. Pagkatapos noon, naamoy ni Jack ang amoy ng pulbura sa katawan ni Motobe. Inamin ni Motobe na si Jack ay isang likas na nakakatakot na mandirigma. Sa tindi ng suntok na tinanggap niya mula kay Jack, hindi na niya halos na malayang sumabog na ang lahat sa paligid. Naisip ni Motobe na kailangan niyang dagdagan pa ang dami ng pampasabog. At muli siyang gumamit ng mga nakatagong sandata laban kay Jack. Pagkatapos noon, iginapos niya si Jack gamit ang mga kadena. Nagpasya si Motobe na ilabas na ang buong lakas niya. Sunod-sunod niyang inatake si Jack. Walang nagawa si Jack kundi tanggapin ang bawat hampas ng mga sandata habang pilit nagtitiis sa sakit. At saka binaluktot ni Motobe ang braso ni Jack. Tuluyan nang hindi magamit ang braso ni Jack. Pagkatapos noon, gumamit si Motobe ng tali upang pagdikitin at itali ang dalawang kamay ni Jack. Iginiit ni Motobe na siya na ang nanalo sa laban na ito. Sinabi pa niyang nasa kanya ang karapatang pumatay. Kung papatayin man niya ang kalaban o patatawarin, siya lamang ang magpapasya. Iniwan niya si Jack na nakahandusay roon. Ngunit sinabi pa rin niyang siya ang magpoprotekta kay Jack. Kamakailan, wala nang natitirang koy sa ilog kanda. Nagtaka ang lahat dahil ang isdang koy na dating makikita kung saan-saan ay bigla na lamang naglaho. Nang gabing iyon, may isang mangingisdang nangingisda sa ilog at biglang may napakalaking bagay na kumagat sa kanyang pain. Buong lakas niyang hinila ang pamingwit, ngunit naputol lamang ang linya. Inakala niyang isa lamang iyong napakalaking tuna. Ngunit biglang may lumitaw na isang halimaw. Kinabukasan, naging sentro ng balita ang isang bangkang pinilipit at halos naputol sa gitna. Dumating sa lugar ang mga pulis at mamamahayag upang alamin ang dahilan. At muli na namang lumitaw ang halimaw. Walang kamalay-malay ang reporter sa nangyayari. Ang nilalang na iyon ay isang napakalaking buwaya. At higit pang nakakagulat, si Pickle ang humahabol dito. Naubos ng buwayang iyon ang lahat ng koy sa ilog, kaya lumaki ito ng husto. Ngunit sa paningin ni Pickle, isa lamang itong maliit na dinosaur. At syempre, isa rin itong pagkain para sa kanya. Hinila ni Pickle ang buwaya papasok sa kanal at naglaho silang dalawa. Kinabukasan, ang balita tungkol sa buwaya at kay Pickle ang naging sentro ng usapan. Pagkakita ni Musashi sa balita, agad niyang tinaga maging ang telebisyon. Para kay Tokugawa, napakawalang saysay ng ginawa niyang iyon dahil kuha lamang iyon ng kamera. Gusto namang malaman ni Musashi kung sino ang lalaking nasa loob ng palabas. Ipinaliwanag ni Tokugawa na iyon si Pickle, ang pinakamalakas na lalaking nabuhay noong Cretaceous period, isang mangangaso ng mga dinosaur na ginagawang pagkain ang mga ito. Ikinuwento rin niya kung paano napunta si Pickle sa kasalukuyang panahon. Ngunit patuloy pa ring nagtatanong si Musashi kung nasaan si Pickle. Para kay Musashi, napaka-interesante ni Pickle, lalo na ang lakas nitong hindi pa nahahasa. Sa isang banda, nakikita pa nga ni Musashi ang sarili niya rito. Kaya hiniling niya kay Tokugawa na bigyan siya ng pagkakataong makaharap si Pickle. Nalaman na rin ni Motobe ang balitang nagpakita na naman si Pickle. Nakatiyak siyang hindi pababayaan ni Musashi ang bagay na ito. Napagtanto ni Motobe na muntik na niyang makalimutan na hindi rin maaaring pabayaan si Pickle ng walang proteksyon. Dito na nagtatapos ang video para sa araw na ito.